Ang kwento ay nagsisimula sa ating bida na si Takumi. Siya ay ipinatawag sa ibang mundo. Nakilala niya ang isang diyosa na nagngangalang Norm, ngunit humingi ito ng paumanhin dahil aksidente siyang napatawag. Ipinaliwanag nito na ang mahika ng pagpapatawag ay pumipili ng ilang bayani mula sa isang listahan. Ngunit si Takumi ay hindi dapat napili. Pero kung gusto mong piliin ka, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para suportahan ako. Gayunpaman, ituloy natin ang video. Binanggit niya na ang mahika na ito ay masyadong mapanganib dahil kaya nitong sirain ang buong mundo. Dahil dito, ipinagbabawal ang paggamit nito, ngunit ginamit pa rin ito ng Sidonia Empire. Binanggit ni Norm na sinubukan niya silang pigilan, ngunit hindi siya naging matagumpay, at iyon ang dahilan kung bakit napatawag si Takumi. Nag-iisip si Takumi kung nasaan ang ibang mga bayani. Sinabi ni Norm na silang lahat ay ipinadala sa imperyo kung saan ginamit ang mahika. Napagtanto niyang ang pagpapatawag sa kanya ay isang pagkakamali lamang at humiling na bumalik sa kanyang mundo. Gayunpaman, sinabi nito na hindi niya gagawin iyon dahil nagalit siya ng husto nang gamitin ng imperyo ang mahika kaya agad niya itong itinuwid para hindi na ito muling magamit. Binanggit din niya na kahit may paraan para siya ay makabalik, wala na siyang katawan. Nag-iisip si Takumi kung ano ang mangyayari sa kanya ngayon at sinabi ni Norm na kailangan niyang simulan ng isang bagong buhay sa mundong ito. Tinanong niya kung ipapadala rin ba siya sa Sidonia, ngunit binanggit nito na ang imperyo ay magulo. At dahil hindi siya isa sa mga piniling bayani, hindi siya ituturing ng maayos doon. Dahil sa kakaunting opsyon, nakaramdam si Norm ng matinding pagsisisi sa sitwasyon. Kaya naman, naisipan niyang ipadala siya sa ibang bansa na may buong suporta niya. Bilang paumanhin sa lahat, tatanggap din siya ng kanyang basbas na siyang pinakamaliit na magagawa niya. Gayunpaman, natakot si Takumi na harapin ang mga halimaw. Kaya, tiniyak ni Norm sa kanya na magkakaroon siya ng lahat ng kinakailangang suporta. Sinabihan siya ni Norm na tingnan ang kanyang status, at nagulat siya nang makitang siya ay 17 taong gulang na, dahil sa dati niyang mundo, siya ay isang overworked na empleyado na nasa 40s. Wala siyang asawa, walang mga anak, wala ring anuman. Nabuhay lang siya para magtrabaho. At ang pagkakaiba sa pagitan niya at ko ay ang kanyang edad. Bigla, nakarinig siya ng isang taong humihingi ng tulong. At si Molly ay tumatakbo patungo sa kanya habang hinahabol ng isang dambuhalang kunhong may sungay. Tumalon ang kuneho sa kanya at napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at sa swerteng pagkakataon ay nagawa niya itong patayin gamit ang kanyang sibat. Nag-iisip siya kung ito ba ay dahil sa basbas ni Norm, ngunit nalaman nating ito ay nagkataon lamang. Nakatanggap siya ng abiso na ang kanyang trabaho ay nagbago na bilang mandirigma at nakarating na siya sa level 1, ngunit hindi siya masyadong masaya tungkol dito dahil gusto niya ng payapang buhay. Nagpasalamat si Molly sa pagliligtas sa kanya at napansin niya na galing ito sa nayon ng Bor. Kaya tinanong niya kung maaari niya siyang samahan pabalik sa kanyang nayon. Masaya nitong tinanggap ang alok at bago sila umalis, tinanong ni Molly kung isasama niya ang kuneho dahil masarap ang mga ito. Kaya itinago niya ang kuneho sa kanyang mahiwagang item chest. Samantala, dumating ang ibang mga bayani sa Sidonia Empire kung saan sinalubong sila ng unang empress na si Elizabeth. Binanggit nito na sila ay ipinatawag para gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang mga bayani upang iligtas ang mundo, ngunit hindi sila sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kaya sinabi nito na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Ang isa sa mga bayani na nagngangalang Akane ay tumanggap ng kanyang natatanging kakayahan ng paghahayag, revelation, kung saan nakuha niya ang basbas ni Norm. Ipinaalam sa kanya na kung susundin niya ang kanyang instincts, mararating niya ang tamang landas. Ngunit ang kanyang instincts ay nagsasabing si Elizabeth ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa isa pang eksena, nakita natin si Takumi na nakarating sa nayon kung saan nakilala niya ang mga magulang ni Molly na sina Banga at Martha. Nagpasalamat sila sa pagliligtas sa kanilang anak at sinamantala niya ang pagkakataon na magtanong kung maaari siyang manatili sa nayon at pumayag sila ng malugod. Ang panday na si Boban ay nagsabi sa kanya na ang nayon ay mayaman sa mga mineral na nagpapasigla kay Takumi. Tinanggap nila siya sa nayon, ngunit sa kasamaang palad ay walang na matutuluyan. Kaya nagpa siyang magtayo ng bagong bahay para sa kanyang sarili. Sinubukan niyang maging kapaki-pakinabang at gumamit ng earth magic para pantayin ang lupa, na nagpamangha sa lahat, ngunit uminom ito ng maraming mana niya. Matapos makumpleto ang bahay, nilagyan ito ni Takumi ng mga gamit-gamit ang kanyang blacksmithing at carpentry skill. Nagpa siyang baguhin ang kanyang trabaho bilang panday at nagsimulang magtrabaho gamit ang mineral na nakuha niya kasama si Boban. Gamit ang kanyang alchemy skills, ginawa niyang mga ingot ang iron ore at nasasabik sa lahat ng bagay na kaya niyang likhain.
Ngunit nag-focus siya ng husto sa kanyang trabaho kaya naubusan siya ng mana at nawalan ng malay. Pagkatapos nito, tinuruan siya ni Martha kung paano alagaan ang sarili at binigyan siya ni Banga ng healing potion. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho sa kanyang alchemy. Habang binabantayan siya ni Martha at Molly, nag-extract siya ng iba't ibang metal mula sa ore at ginamit ang mga ito para gumawa ng mga kagamitan at tools para sa kanyang bahay, na nagpataas din sa kanyang level bilang alchemist. At ang lalaki ay nasa level 32 na. Ginamit din niya ang kanyang magic para tulungan si Bobbin sa kanyang trabaho, at ang kanyang blacksmith level ay nasa 40 na, ngunit sinabi niyang gusto niyang maging alchemist. Gusto niyang maging katulad ni Edward mula sa Full Metal. At tinanong ni Takumi si Banga kung maaari siyang pahiramin ng ilang potions, ngunit inakala ni Banga na ang mga ito ay mga basic lamang. Binanggit ni Takumi na kailangan niya ang mga ito para subukang gumawa ng potions gamit ang mga halamang gamot. Kaya, inalok ni Banga na bilhin ang mga ito kapag tapos na. Nagsimula siyang magtrabaho at humalo ng ilang mga halamang gamot sa tubig, ngunit ang kanyang potion ay may ibang kulay mula sa sample na nakuha niya kay Banga. Napagtanto niyang nakaramdam siya ng daloy ng mana sa loob nito. Kaya, nag-iisip siya kung nangyari iyon dahil ginamit niya ang water magic sa paghahanda nito. Gusto niya itong subukan, ngunit alam niyang mapanganib iyon. Kaya nagpa siyang kumuha ng ilang resistance at itaas ang kanyang light magic level sa pamamagitan ng pagkain ng mga ligaw na halamang gamot. Naabot niya ang kanyang limitasyon at muntik nang mamatay matapos kumain ng mapanganib na halaman, ngunit ginamit niya ang kanyang healing magic para iligtas ang kanyang sarili. Nakuha niya ang isang purification mahika at biglang isang dambuhalang armored boar ang lumitaw sa likod niya. Napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili habang ang boar ay sumusugod sa kanya. Sumugod ang boar sa kanya at naghagis siya ng kutsilyo para subukang ilihis ang atensyon nito, ngunit hindi ito gumana. Kahit ang isang direktang saksak ng sibat ay hindi nakasugat sa hayop. Pagkatapos ay gumamit siya ng hangin at earth attacks, ngunit ang mga ataking iyon ay wala ring naging epekto. Ang nilalang ay napakatigas. Nag-isip siya na dapat may paraan para talunin ito, at doon niya napansin ang isang makamandag na gagamba sa likod ng mga palumpong. Naisip niyang gusto rin itong umatake sa kanya, ngunit napagtanto niyang sugatan na ito. Sa halip, tumalon ang gagamba sa boar, ngunit kahit ang lason nito ay walang naging epekto, na nagdulot ng matinding pag-aalala kay Takumi. Biglang, na-activate ang kanyang intuition skill at napagtanto niyang isa lang ang kanyang opsyon. Habang aatake na ang boar sa kanya, tumalon siya at ginamit ang kanyang alchemy skill para umatake, ngunit tumalsik pa rin siya sa banggaan. Tumayo siyang muli at ginamit ang kanyang healing magic para gamutin ang gagamba dahil sinubukan nitong tulungan siya. Doon niya napagtanto na matagumpay niyang natame ang gagamba at nagpasya siyang pangalanan itong Ke dahil mayroon itong pattern sa likod na kamukha ng isang kid leaf na tila isang partikular na dahon mula sa mundong iyon. Naka-recover si Ke sa nawalang binti nito at bumalik siya sa nayon kasama ang boar na nagpamangha sa lahat. Ngunit nang mapansin nila ang gagamba sa kanyang balikat, nagulat sila na nagawa niyang item ang ganoong kapanganib na insekto at ang isang batang alchemist ay nagiging beast tamer na pala. Inimbitahan ni Takumi ang lahat na kainin ng boar at pagkatapos ng masarap na pagkain, binigyan siya ni Banga ng balat, frame, at iba pang mga item na maaari niyang ibenta sa kalapit na lungsod. Samantala, nakita natin si Norm na masaya habang pinapanood ang paglaki niya. Ngunit tinanong siya ng kanyang assistant kung ano ang kanyang plano dahil binigyan niya ito ng espesyal na katawan at mga basbas. At higit sa lahat, ipinadala niya ito ng 1 taon sa nakaraan bago na-activate ng Sidonia Empire ang mahika. Ngunit napagtanto ni Norm na walang partikular na dahilan. Naisip niya na nagustuhan lang niya ang bata at gusto niya itong ipadala sa isang magandang lugar. Gayunpaman, nang magising si Takumi kinaumagahan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakabalot at nakakulong sa sapot at hiniling kay Ken na humingi ng paumanhin, ngunit binanggit nito na nalulungkot siya dahil lagi siyang abala sa pagtatrabaho. Kaya, nagpasya siyang magpahinga sandali para makipaglaro sa kanya, ngunit naantala sila ni Martha, na nagulat makita silang ganito. Mabilis niyang sinabi sa kanya na hindi siya sinusubukang kainin ni Ke, ngunit mas interesado ito sa spider silk. Nalaman natin na ginagamit nila ang silk para gumawa ng mga damit, ngunit dahil bihirang makakita ng spider silk, tanging mga noble lang ang nakakabili nito. Hiniling ni Martha kay Ken na gumawa pa ng mas maraming silk na may mas mataas na elasticity. Sinubukan niyang makipag-usap kay Ke at naisip ni Takumi na hindi ito gagana, ngunit natupad ni Ke ang kahilingan. Ipinaalala ni Takumi kay Ke ang kanilang pangakong maglaro, ngunit tumanggi ito, na nagsabing abala siya, kaya nagpasya siyang tapusin na ang kanyang trabaho. 1 buwan na ang nakalipas mula nang dumating siya sa nayon. Ngunit nararamdaman niyang kailangan na niyang umalis para mag-aral ng alchemy.
Kaya nag-iisip siya kung paano niya ito sasabihin sa lahat dahil naging napakabait ng lahat sa kanya. Naghanda si Baba ng isang magandang baluti para sa kanya at inalok na ayusin ang kanyang sapatos na magiging kapaki-pakinabang sa pagsipa ng mga bagay. Ngunit sinabi ni Takumi sa kanya na isa lamang siyang producer at lumitaw din si Banga. At nagkomento si Baba na magiging malungkot nang wala si Takumi sa paligid. Ngunit alam nilang kailangan niyang lumipat sa isang mas malaking lungsod kung saan mas marami siyang oportunidad. Sinabi ni Banga na may darating na mga ngalakal na nagngangalang Pep-ik sa nayon sa lalong madaling panahon at nagkomento si Boban na inihanda na nila ang lahat para makapaglakbay si Takumi kasama siya. Kaya nagpasalamat si Takumi sa kanila para sa lahat ng mabuting pakikitungo at ilang sandali pagkatapos nito ay nakilala ni Takumi si Martha na may dalang mga bahagi ng kunhong may sungay at nagkomento siya na sa kabila ng masarap na lasa ay kailangan na nilang itapon ang mga ito dahil wala silang tamang pasilidad para ay proseso ang ganitong uri ng karne. Pagkatapos ay nag-alok si Takumi na gamitin ang kanyang purification magic at nagulat si Martha nang malaman niyang marunong pala siyang gumamit ng light magic. Hiniling niya sa kanya na itago ito dahil kakaunti lamang ang nakakagamit ng ganitong uri ng magic at ang mga may malakas na kakayahan sa ganitong magic ay maaaring kumita ng malaking yaman. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang gamitin ni Takumi ang kanyang kapangyarihan para sa pagpapaunlad at seguridad ng nayon dahil gusto niyang suklian ang lahat ng ginawa ng mga tao para sa kanya. Ilang panahon ang lumipas, sa wakas ay dumating si Pep-ik sa nayon para ibenta ang kanyang mga paninda, ngunit nagulat siya nang makita kung gaano na umunlad ang nayon. Ipinakilala ni Banga si Takumi sa kanya, at bago umalis, binigyan ni Takumi si Banga ng healing potion, na nagsabing nag-iwan siya ng higit sa 100 nito sa kanyang bahay. Lumabas din si Martha at ang iba pa para magpaalam at inabutan si Takumi ng isang pirasong damit na ginawa ng lahat ng sama-sama gamit ang maple silk. Sinabi ni Takumi na itatago niya ito ng mabuti at palaging pahahalagahan ng Regalong iyon. Napansin ng mga ngalakal na si Takumi ay may magandang relasyon sa mga taga-nayon at ang isa sa kanyang mga gwardya na si Hit ay nakaramdam na nakakaantig ang buong sitwasyon at nagsimulang umiyak, ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na kumikilos siya na parang isang sobrang emosyonal na matandang lalaki. Ipinakilala ni Pep-ik ang dalawa bilang mga miyembro ng isang rank C adventurer party na tinatawag na Lion Fangs. Naintindihan ni Takumi na sila ang kanyang mga bodyguard, ngunit hindi nag-aalala si Hit tungkol doon at nagkomento na ang lugar ay karaniwang mapayapa at halos walang mga halimaw hanggang sa puntong nakakainip na. Tinanong nila si Takumi kung ano ang daladala niya at sumagot siya na mayroon siyang alagang gagamba. Nagulat ito sa buong grupo na sumubok makita ang alagang gagambang ito, ngunit nakakagulat na nagustuhan ni Ke ang ikatlong miyembro ng party na si Bugger, na nagdulot ng inggit sa iba. Habang nagtatalo sila, tinanong ni Pep-ik si Takumi kung mayroon pa siyang mga potion. Dahil interesado silang bumili ng mga ito, ngunit pagkatapos ay hiniling ni Takumi sa kanila na itigil ang karwahe dahil isang grupo ng mga goblin ang humaharang sa daan. Nasabik ang mga miyembro ng Lion Fangs. Pagkatapos ng lahat, para dito ang mga gwardya. Si Takumi naman ay nagulat ng husto dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng goblin. Sinubukan siyang pakalmayan ni Pep-ik, na nagsasabing normal ito para sa mga naglalakbay na mga ngalakal, ngunit nakita niyang nakakaaliw ito dahil si Takumi ang natataranta. Mabilis na natalo ng grupo ang mga goblin at napansin ni Real na mas matagal ito kaysa sa inaasahan niya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at ilang araw ang lumipas, sa wakas ay nakarating sila sa lungsod ng Bolton, na matatagpuan sa kaharian ng Barkula. Nakita ni Takumi ang lungsod na ibang-iba sa nayon at pumunta sa Adventurers Guild kasama ang mga miyembro ng Lion Fangs. Kailangan nila ang kanyang tulong dahil kailangan nilang i-report ang pagtatapos ng misyon. Sinabi niya sa receptionist na gusto niyang magparehistro sa Alchemists Guild, ngunit ipinaalam sa kanya na walang ganoong guild. Bulong ng receptionist sa kanya, na karamihan sa mga tao ay nagre-rehistro sa Adventurers Guild. Para magamit ang guild card bilang pagkakakilanlan at wala talagang may pakialam. Hanggat nakakakumpleto ang isang tao ng kahit isang trabaho bawat buwan, ayos lang ang lahat. Kaya naman, nagparehistro siya bilang isang adventurer at si Ke bilang kanyang alaga. Gayunpaman, ang receptionist ay nagulat ng husto nang makita niyang mayroon siyang ganoong kapanganib na alaga. Binisita ni Takumi ang headquarters ni Pep-ik para ibenta ang kanyang potion. Inalok ni Pep-ik na bilhin ang lahat ng mayroon siya, na nagpasaya kay Takumi dahil umaabot ito sa humigit kumulang 7 milyong yen. Naisip niyang malaking pera iyon, ngunit humingi ng paumanhin si Pep-ik dahil hindi niya mababayaran ang buong presyo dahil si Takumi ay bago pa lamang at hindi pa lubos na nakakabuo ng reputasyon. Inisip ni Takumi na parang masyadong maganda para maging totoo at nagsimulang mag-isip kung si Pep-ik ba ay may masamang motibo.
Ngunit naisip niyang hindi naman mukhang ang uri ng tao si Pep-ik na manlilinlang ng iba. Sinabi ni Pep-ik kay Takumi na dapat siyang manatili sa isang bahay na may hiwalay na workshop at dinala siya sa isa sa mga bahay ng kumpanya. Maaari itong upahan sa makatwirang presyo at sinilip ni Takumi ang lugar at nagulat siya nang makita niyang ito ay isang mansyon. Dahil dito, nag-isip siya kung haunted ba ang lugar dahil napakamura nito para sa presyo. Ngunit sinabi ng assistant ni Pep-ik na si Thomas na hindi ito haunted at maaari nang lumipat si Takumi bukas kung gusto niya. Matapos maisaayos ang lahat, habang naglalakad sa lungsod, nakalanghap si Takumi ng mabahong amoy. Inihayag ni Thomas na ang mga noble ay gumagamit ng mga mahiwagang purification device para gamutin ang dumi, ngunit ang mga device na iyon ay galing sa mga piitan at sinaunang guho. Dahil dito, walang paraan ang mga ordinaryong tao na mabili ang mga ito, at ang lungsod ay nagdurusa sa mga kahihinatnan, nananatiling mabaho buong araw. Nag-iisip si Takumi kung nalilinis ba nila ang dumi sa lahat, at ipinaliwanag ni Thomas na ang mga pari ay kinukuha ng panapanahon, ngunit sa karamihan ng pagkakataon, tinitiis na lamang nila ang amoy. Kinabukasan, lumipat sina Takumi at Ke sa bagong bahay at agad siyang nagsimulang magtrabaho sa paggawa ng banyo. Ginamit niya ang lahat ng hilaw na materyales na natanggap niya mula sa kumpanya ni Pep-ik. Gamit ang kanyang magic, matagumpay niyang nagawang lumikha ng isang item na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang light magic at alchemy levels, ngunit naubos nito ang lahat ng kanyang mana. Kaya, napilitan siyang bawiin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng mga potion. Nasiyahan siya sa resulta, ngunit biglang nakarinig siya ng sigaw at nagulat nang matuklasan na si Pep-ik ay nahuli ng mga binti ni Ke. Gayunpaman, nakakagulat na hindi galit si Pep-ik dahil sa katunayan ay nakita niya itong nakaka-relax. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Takumi. Sinabi ng mga ngalakal na hindi ito problema at humiling na gamitin ang banyo. Nagulat siya nang makita ang banyo at pagkatapos ay ipinaliwanag ni Takumi sa kanya kung paano ito gumagana dahil hindi man lang niya alam kung ano ito. Binanggit niya na ang banyo ay kaya ring maglinis ng anumang basura. Kaya tinanong ni Pep-ik si Takumi kung marunong siyang gumamit ng light magic. Naalala ni Takumi ang babala ni Martha. Kaya nakiusap siya kay Pep-ik na huwag sabihin sa sino man ang tungkol dito. Sumang-ayon si Pep-ik sa kondisyon na gumawa si Takumi ng 100 pang banyo. Tinanggap ni Takumi ngunit napagtanto niyang napakaraming trabaho nito. Kaya nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pagkuha ng isang tao. Ngunit iminungkahi ni Pep-ik na gumawa siya ng kontrata sa isang alipin dahil sa pamamagitan ng magic, mapipilitan ng alipin na panatilihin ang sikreto. Bukod pa rito, maaari rin niyang gamitin ang alipin para sa proteksyon at pamamahala ng bahay. Sinabi rin ni Pep-ik na ang aptitude ni Takumi para sa light magic ay nangangahulugang pinili siya ng Diyos o ng simbahan ng banal na liwanag na namumuno sa sagradong imperyo ng Sidonia. Ngunit ang problema ay ang simbahan ay pumipili ng sino man na may aptitude para sa light magic at sinasamantala sila gamit ang kapangyarihang ito pangunahin para sa healing magic. Naniniwala siya na ang proyekto ni Takumi ay makakakuha ng atensyon ng simbahan na nagdulot ng pag-aalinlangan kay Takumi kung dapat ba nilang ituloy ito. Ngunit nagkomento siya na may plano siya at para gumana ang planong iyon, kailangan nilang panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Binanggit ni Takumi na hindi siya pabor sa paggamit ng mga alipin. Kaya nagpasya siyang gawin ang lahat ng trabaho ng mag-isa. Ngunit naantala sila nang magsimulang magliwanag ang guild guard ni Takumi. Nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing kailangan niyang makumpleto ang isang misyon sa loob ng 1 buwan pagkatapos sumali sa guild. At sa puntong iyon, napagtanto niyang kakailanganin niya ng tulong. Nagpunta sila sa kumpanyang Milan na sikat sa kalakalan ng alipin sa lungsod. Pagpasok ni Pep-ik, hiniling niya kay Takumi na maghintay sa hardin. Doon niya nakilala ang isang batang elf na si Sofia na nagsabi sa kanya na umuwi na dahil hindi lugar para sa bata iyon. Pagkatapos nito, nakilala ni Takumi ang may-ari ng kumpanya na si Muan at sinabi sa kanya ni Pep-ik ang tungkol sa pag-aalinlangan ni Takumi na gumawa ng kontrata sa pagkaalipin. Ngunit ipinaliwanag ni Muan na sa kanyang kaharian, ang mga alipin ay may mga karapatan. Ayon sa mga patakaran, dapat igalang ng may-ari ang mga pangunahing karapatan ng mga alipin at alagaan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang magkabilang panig ay ipinagbabawal naman akit sa isa't isa at ang may-ari ay hindi maaaring pilitin ang alipin na magsagawa ng mga aksyon na hindi nakasulat sa kontrata habang ang alipin ay dapat ding protektahan ng mga sikreto ng kanyang master na nagpamangha kay Takumi at ipinaliwanag ni Muan na may mga pagkakaiba sa mga uri ng alipin at ang pagiging alipin sa mundong ito ay halos parang formal na kontrata sa trabaho.
Nagpapatuloy, may mga hindi makabayad ng kanilang utang at nagiging alipin hanggang sa mabili nila ang kanilang kalayaan at mga kriminal na tumatanggap ng kontrata upang marehabilitate o kahit mga bilanggo ng digmaan na tumatanggap ng kontrata upang makakuha ng matitirhan. Mayroon ding mga kontrata para sa mga inatake ng mga bandido. Ngunit naobserbahan ni Pepik na ang isang bilanggo ng digmaan ang magiging pinakaangkop dahil hindi sila maaaring palayain ng walang pahintulot ng kanilang master, na nagdulot ng pag-iisip kung anong uri ng gulo ang maaaring harapin ni Takumi. Tinatanong ni Muan ang opinyon ni Takumi at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang mga kakayahan na nais niyang panatilihing lihim at napansin niya na bilang bahagi ng Adventurers Guild, maaari siyang bumisita sa mga mapanganib na lugar o maghanap ng mga bihirang item. Kaya kailangan niya ng isang taong marunong lumaban at makakasama niya sa mga ekspedisyong ito. Ngunit ipinunto nito na ang pamamahala ng isang mansyon at pagprotekta sa kanya bilang bodyguard ay dalawang magkaibang tungkulin. Sa makatuwid, kailangan niya ng dalawang alipin. Ipinakilala sila sa isang batang ulila na si Maria na kinidnap ng mga bandido noong siya ay bata pa lamang at sinanay nila siya sa pangkalahatang gawaing bahay. Sinabi sa kanya ni Takumi ang tungkol sa kanyang mansyon at nang sabihin nitong kaya niyang asikasuhin ang lahat ng trabaho, nagulat siya dahil hindi niya inakala na ang napakagandang babaeng tulad nito ay wala sa ilalim ng kontrata ng sinuman. Kinabahan siya at sinabing hindi siya maaaring makipagtalik sa kanya na nakakatakot para sa kanya dahil hindi iyon ang kanyang hinahanap. Tinanong niya kung hindi siya magagalit kung aalagaan lang niya ang mga gawaing bahay at kinumpirma niya at nagpasalamat ito sa pagpili sa kanya. Napansin ni Muan na wala silang mga alipin sa digmaan sa kasalukuyan. Naalala ni Maria si Sofia. Ngunit sinabihan ni Muan si Maria na huwag makialam at inutusan siyang bumalik sa kanyang silid at ipasok ang kanyang mga gamit. Tinanong ni Takumi ang tungkol kay Sofia, at binanggit ni Muan na mayroon itong mga problema, ngunit gayunpaman, gusto pa rin niya itong makilala. Nag-iisip siya kung ito ba ay dahil sa kanyang intuition skill, ngunit hindi niya ito mabitawan at nagpa siya na sundin ang kanyang instinct. Ipinakilala sila ni Muan kay Sofia, na nabihag 50 taon na ang nakalilipas noong digmaan sa pagitan ng mga kaharian ng Triria at Yujiho. Ngunit mula noon, hindi pa siya nakakapasok sa kontrata sa sinuman hanggang sa sandaling ito. Sinabi nito sa kanya na si Sofia ay may mga pinsala sa kanyang katawan at dahil doon, hindi siya maaaring lumaban at hindi rin maganda para sa kanya ang gumamit ng magic dahil ang kanyang magic ay selyado na ilang oras na ang nakalilipas. Humingi si Takumi na kausapin siya ng mag-isa. Kaya umalis si Muan at sinabihan si Sofia na alagaan siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya at sinabi nito sa kanya na hindi siya magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Ngunit bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang status. Nagulat siya nang makita na isa siyang napakahusay na mandirigma at naisip na kung kaya niyang gamutin ang kanyang mga pinsala at alisin ang kanyang sumpa, siya ay magiging isang malaking asset. Pagbalik ni Muan, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gumawa ng kontrata, na nagpasaya sa kanya, ngunit si Sofia ay nag-aalinlangan pa rin tungkol dito. Ilang sandali pagkatapos nilang punan ng mga papeles at itinatag ni Muan ang mahiwagang kontrata sa pagitan nila. Nagpasalamat sina Maria at Sofia sa kanilang bagong master ngunit naisip ni Takumi na siya dapat ang nagpapasalamat sa kanila. Pagkatapos ay hiniling ni Sofia sa kanya na huminto sa pagiging sobrang magalang sa kanila ngunit naisip ni Muan na siya ay magiging isang mabuting master. Dinala ni Takumi ang dalawang babae sa kanyang bahay ngunit nagulat sila nang makita si Kei. Sinabi niya na silang lahat ay maninirahan ng magkasama at magkakaroon ng magkakahiwalay na silid ngunit naisip ni Sofia na ito ay masyadong marangya para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi ito problema dahil marami silang silid at ang bahay ay mayroon ding magandang banyo na magagamit nila kahit kailan nila gusto. Nag-enjoy ang mga babae sa magandang paliligo at binanggit ni Maria na hindi niya inakalang papayagan ni Muan si Sofia na umalis dahil hindi niya ito ibinebenta sa kliyente kahit gaano pa kalaki ang perang inaalok nila sa kanya. Nawala si Sofia sa kanyang pag-iisip, at nang tanungin siya ni Maria tungkol dito, napansin niya na sa mga kontrata, karamihan sa impormasyon tungkol kay Takumi ay iniwang blanko, kabilang ang kanyang lugar ng kapanganakan at angkan. Kaya nagsimula siyang mag-isip kung nagtatago ba siya ng isang bagay. Pagkatapos ay naghanda si Takumi ng hapunan para sa kanila na nagdulot ng pagkahiya kay Maria dahil ang pagluluto ay bahagi ng kanyang trabaho. Ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang ito na nagsabing matutulungan niya siya sa paglilinis. Hiniling niya sa kanila na sumama sa kanya sa hapagkainan dahil gusto niyang gawin ang lahat ng sama-sama at hiniling din niya sa kanila na tawagin siya sa kanyang pangalan sa halip na master. Ilang sandali pagkatapos nito, nakilala ni Takumi si Pepik sa kanyang kumpanya na nagabot sa kanya ng mga bagay na hiniling niya. Pag-uwi, nakakita si Takumi ng isang simbahan kung saan nagulat siyang makita ang isang rebulto ni Norm.
Nagpasalamat siya sa kanya para sa kanyang mga basbas, ngunit nagdulot ito ng pag-iisip kung bakit siya nagsasalita ng masama tungkol sa Sidonia nang tawagin siya sa unang pagkakataon. Bigla, dinala siya sa kanya at napansin ni Norm na hindi siya bahagi ng Divine Church o ng Imperyo. Nag-iisip siya kung paano siya nakarating doon. Pagkatapos ay ipinahayag nito na ang kanyang mga panalangin ay umabot sa kanya at agad siyang pinatawag. Ipinaliwanag nito na mayroong dalawang relihiyon sa mundo. Ang simbahan ng paglikha at ang simbahan ng banal na liwanag. Ang simbahan ng paglikha ay palaging sumasamba sa kanya mula pa noong simula. Ngunit ang simbahan ng banal na liwanag ay nilikha kamakailan kasama ang isang Diyos na sa katunayan ay hindi umiiral. Matapos ang pagkakatatag nito, ginamit ng Sagradong Imperyo ng Sidonia ang puwersa upang mabilis na maikalat ang impluwensya ng simbahan at sumalungat sa simbahan ng paglikha. Ngunit hindi siya maaaring makialam sa maliliit na usapin ng mga tao. Kaya naman, nagawa ng Sidonia na i-activate ang mahika ng pagpapatawag nito. Napansin nito na ang kanyang mga basbas ay magtatagal habang buhay, ngunit ang bahagi ng mga basbas na tumulong sa kanya na makilala ang mga tao at lumago ay mababalewala dahil ang kanyang tutorial ay malapit na matapos. Mula noon, magsisimula na siyang makatagpo ng mga taong may mas masasamang intensyon. Samantala, sa Sagradong Imperyo ng Sidonia, nagtatanong ang isang emperador tungkol sa tatlong bayani na ipinatawag. Ipinaalam sa kanya na sila ay sinasanay, at bagamat sila ay medyo nag-aalinlangan sa simula, nagawa silang kumbinsihin ng Empress na tulungan ng imperyo. Nakita natin ang dalawa sa mga bayani, sina Akira at Yamato, na nagsasanay ng magkasama. Hinikayat ng kanilang instructor ang dalawa na ibigay ang kanilang makakaya. Ngunit nang hingin nila kay Akane na gawin din ng pareho, tumanggi siya dahil ayaw niyang sanayin at hindi niya gusto ang karahasan. Ngunit lumitaw si Elizabeth at sinabing hindi ito tungkol sa karahasan, kundi tungkol sa lakas na kinakailangan upang iligtas ang kanilang mundo. Sinabi ni Akira kay Akane na hindi niya kailangang mag-alala dahil palagi siyang nasa malapit para protektahan siya. Nagpamangha ito kay Elizabeth, ngunit sa tingin pa rin ni Akane ay mapanganib siya at hindi niya pinagkakatiwalaan si Elizabeth kahit kaunti. Bumalik si Takumi sa bahay, ngunit nadulas at nahulog. At sinubukan ni Sofia na tulungan siyang pulutin ng kanyang gamit, ngunit ginamit niya ang sarili niyang magic para ipadala ang package diretso sa kanyang item chest, na nagdulot ng paghihinala sa kanya. Sinabi niya sa dalawa na mayroon siyang mahalagang trabaho sa workshop at maaari silang maghapunan nang wala siya. Ngunit nagpa siya si Sofia na sundan siya at natagpuan siyang pinuputol ang sarili niyang braso gamit ang kutsilyo at pagkatapos ay gumamit ng magic para gamutin ang sugat. Sinabi niya na kahit gaano kabaliw ang tingin nito, kailangan niyang gawin ito para sanayin ang kanyang mga kakayahan. Nagkomento rin siya na ang ginawa ni Maria ay malupit. Ang pagkarinig pa lang ng kanyang pangalan ay nagdulot na ng pag-aalala kay Sofia. Tumakbo siya para harapin siya, ngunit nawalan siya ng lakas at napasubsob sa kanya. Nagpa siya si Takumi na gamutin ang kanyang kamay. At kahit lumalaban ang kanyang katawan sa magic, nagawa niyang gamutin siya, na nagpataas din sa kanyang level ng light magic. Dinala niya siya pabalik sa silid at ginamit ang kanyang kapangyarihan para alisin ang kanyang sumpa at ginamo siya ng lubusan. Nang magising si Sofia kinabukasan, sinubukan niyang balaan si Maria tungkol kay Takumi, ngunit sinabi ni Maria na ginamo ni Takumi si Sofia at ipinakita ang salamin bilang patunay. Pumunta si Sofia para makipagkita kay Takumi at nagpasalamat sa kanya sa paggamot sa kanya at pag-alis ng kanyang sumpa. Ngayon ay maaari na siyang gumamit ng sarili niyang magic. At doon inihayag ni Takumi na kailangan niyang itaas ang kanyang level ng light magic. Kaya ginamit niya ang isang napakalakas na lason sa sugat at patuloy itong ginagamot ng paulit-ulit. Ngunit nagsimulang mag-isip si Sofia kung bakit niya tinawag na malupit si Maria. At ipinaliwanag niya na aksidenteng itinapon ni Maria ang kanyang mga halamang gamot. Naging emosyonal siya at sa wakas ay tinanggap si Takumi bilang kanyang master, nanunumpa ng katapatan sa kanya magpakailanman. At si Norm ay masaya sa kinalabasan na ito. Ilang sandali pagkatapos nito, pumunta si Takumi sa isang aklatan at nagulat nang makita na may 4 lamang na aklat tungkol sa alchemy. Nag-iisip siya kung ito ba ay dahil sa hindi masyadong interesado ang mga tao rito at napagtanto na ang mga aklat ay nakasulat sa wika ng isang sinaunang sibilisasyon. At kung siya ay nasa mundo ng Full Metal Alchemist, mas magiging madali sana para sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga aklat na ito na nakasulat sa kakaibang wika ay mas madali para sa kanya na intindihin dahil alam niya ang lahat ng wika sa mundo salamat sa mga basbas ni Norm. Ang lalaki ay basically ang Reinhardt ng Re-Zero. Anumang kailangan niya, ang Diyosa ay pupunta roon at bibigyan siya ng basbas. Pagbalik niya sa bahay, binanggit ni Maria na hindi niya makalimutan ang sandaling nangyari sa pagitan niya at ni Sofia,
na nagpanto sa kanya na pinapanood siya nito. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng lahat ang paggawa ng mga banyo at humanga si Maria sa dami ng mga inidoro na nagawa na nila. Napansin ni Takumi na ang pagtupad sa kahilingan ay hindi magiging problema, na nagsabing sa wakas ay maaari na siyang magpahinga. Tinanong ni Maria kung nagpaplano ba siyang gumawa ng ibang mga bagay at sinabi niyang gusto niyang maglakbay dahil kahit masaya siya sa takbo ng mga bagay. Gusto pa rin niyang mag-explore ng mga bagong bagay. Nagkomento siya na isasama niya si Sofia para protektahan siya at isasama rin si Ke kasama nila dahil siya ang kanyang alaga. Ngunit sinabihan niya si Maria na manatili sa likod at protektahan ang kanilang bahay at nag-iisip ito kung ituturing ba niya siyang pabigat kung hihilingin niyang sumama. Ngunit sinabi niya na magiging mapanganib ito at nagsimulang umiyak ang babae na nagsabing hindi niya kayang mag-isa na mag-alaga ng bahay. Kaya nag-isip siya kung paano siya mag-aalala ng husto tungkol sa kanya kung iiwan niya itong mag-isang nag-aalaga ng bahay. Sinilip niya ang kanyang statistics at nagulat siya na hindi naman masama ang mga ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung sigurado ba siyang gusto niyang sumama sa kanila. Inisip din ni Sofia na dapat sumama si Maria sa kanila, na nagsabing dahil mahusay siya sa labanan at magic, maituturo niya kay Maria ang ilang mga bagay. Tinanong ni Takumi kung anong mga armas ang kakailanganin nila para sa biyahe. Doon gumawa si Sofia ng listahan na may mga kinakailangan habang si Maria naman ay humiling lang ng isang maikling espada. Ngunit napansin ni Sofia na kung gagamit lang siya ng maikling espada, ang kanyang mga atake ay hindi magiging sapat para lumaban sa halimaw. Kaya sinabihan niya si Maria na kumuha ng sibat at sinimulang ituro sa kanya kung paano ito gamitin. Pagkatapos nito, nagsimulang maghanda si Takumi ng mga armas, na nagpa-level up sa kanya. Nag-isip siya tungkol sa paggawa ng baluti para kay Maria at para kay Sofia, ngunit inisip na ang pagkuha ng kanilang sukat ay medyo magiging komplikado. Kaya nagpatawag siya ng mga manika na ginawa niyang hango sa kanila at nagsimulang magdisenyo ng baluti. Pagkatapos ng ilang araw, ibinigay niya ang baluti kina Maria at Sofia at hindi makapaniwala kung gaano kaganda ang hitsura ng baluti sa kanila. Ngunit nalilito si Sofia sa katotohanang gumawa siya ng ganoong perpektong baluti nang hindi man lang kinukuha ang sukat nila. Mabilis niyang binago ang usapan, tinatanong kung ano ang naisip nila sa mga armas, at masaya siyang makita na nagustuhan nila ang mga ito. Binigyan din niya sila ng mga singsing na may mana, na makakatulong kapag nag-cast ng mga mahika. Inisip ni Sofia na ito ay masyado na dahil siguradong gumamit siya ng maraming mana, ngunit sinabi niya na maaari niya itong makita bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Inihayag din niya na salamat dito ay natutunan din niya ang Ice Lightning Magic. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa Adventurers Guild para makapagparehistro sina Sofia at Maria para sa biyahe. Si Hans na siyang receptionist ay nagpaalala kay Takumi na kailangan niyang makumpleto ang ilang mga misyon. Kaya naisip niya na dapat silang gumawa ng ilang mas madaling misyon. Ngunit ipinunto ni Sofia na hindi siya makakakuha ng anumang puntos sa ganoong paraan. Ngunit sinabihan niya ito na huwag mag-alala tungkol doon dahil ayaw niyang mag-rank up sa guild. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ang lumitaw at sinimulan nilang harasin sina Sofia at Maria, na nagsasabing dapat silang sumama sa kanila, ngunit ipinagtanggol ni Takumi ang dalawa kahit na siya ay natatakot. Sinubukan siyang saktan ng isa sa mga lalaki, ngunit pinatibay niya ang kanyang katawan gamit ang magic at nagresulta sa pagkabali ng kamay ng lalaki. Lumitaw ang guildmaster, ngunit inakala na si Takumi ang nagdudulot ng gulo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hans ang nangyari. Tinanong niya kay Takumi kung ano ang eksaktong ginawa niya at nang makita niyang medyo nag-aalinlangan ito, sinabi niyang ang lahat ng kanyang personal na impormasyon ay pananatilihing kumpidensyal. Nagkomento si Hans na nakakaramdam siya ng mga bakas ng mana na nagpamangha kay Takumi dahil para maramdaman ni Hans ang ganoong kainang bakas, ang kanyang sensory magic ability ay dapat napakataas. Sinabi ni Takumi na hindi siya gumamit ng magic. Kumuha lang siya ng uling mula sa kanyang item box para balutin ang itaas na bahagi ng kanyang katawan, na naghahayag na ginawa niyang diamond ang uling. Inisip ni Hans na dapat na nilang i-promote silang lahat sa rank D at si Barak, na siyang guild leader, ay nagkomento na mapipigilan lamang nito ang ibang tao na harasin sila, na isang napakagandang bagay. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Takumi na sina Sofia at Maria ay nagparehistro pa lamang. Kaya tinanong ni Hans kung handa silang tumanggap ng ilang mga misyon na pinili niya upang matulungan silang mag-level up ng mas mabilis. Tinanggap nila ang panukala habang sila ay nagtungo sa isang misyon upang lipulin ang mga goblin at kobold. At ang mga kobold ay karaniwang ilang humanoid na bayawak, lahat ay kakaiba ang hitsura. Nakipag-usap si Ke sa telepathic kay Takumi, na nagsasabing may 4 na goblin na nakatago sa mga palumpong.
Sinabi ni Sofia na siya ang mag-aalis sa dalawa sa kanila at madaling pinutol ang dalawa habang ang dalawa pa ay sumugod patungo sa kanila. Ginamit ni Ke ang kanyang mga sapot para patumbahin ang mga nilalang. Pagkatapos ay pumunta doon sina Takumi at Maria at madaling tinapos ang mga ito. Nagulat siya sa dami ng mga goblin at humanoid kobold na lumilitaw sa paligid doon. Natapos niyang magkomento na natalo na nila ang sapat para makumpleto ang misyon ng 3 beses. Pagkatapos ay ipinunto ni Sofia na malamang ay may kampo sa malapit at maaaring may general sa kanila. Sinabi niya na ang general ay isang rank C na halimaw at karaniwan ay hindi bababa sa 5 grupo ng rank D adventurers o mas mataas ang kailangan para talunin ang isang kampo na may ganoong general. Inisip ni Takumi na hindi magandang ideya na labanan sila. Ngunit inisip ni Sofia na kung gagamitin nila ang lahat ng kanilang magic sa isang napakalakas na atake, maaari nilang talunin ang kampo ng mag-isa. Biglang sinabi ni Ke kay Takumi na malapit na siyang mag-level up. Doon siya nagbukas ng isang mobile dimension para sa kanya at nagkomento na hindi siya makakatulong sa labanan laban sa kampo ng goblin. Sinabi ni Sofia na may daan-daang goblin at walang mga tao sa malapit, kaya maaari nilang tapusin ang lahat gamit ang magic at walang masamang mangyayari. Ginamit nila ang kanilang mga singsing para mag-cast ng malalakas na mahikas at talunin ang malaking bilang ng mga goblin. Ngunit nagbabala si Sofia na hindi pa ito tapos dahil lumitaw na ang Goblin General at ang mga Goblin Knight. Sumugod ang General kay Takumi, ngunit hinaranggan niya ang atake at ginamit ang kanyang fire magic para talunin ito. Nang bumalik sila sa guild, pinagalitan ni Baroque si Takumi dahil sa paggawa ng ganoong mapanganib na misyon ng mag-isa. Ngunit lumabas si Ke mula sa mobile dimension nang walang babala sa kanyang bagong anyo at itinulak si Baroque pabalik. At dahil tayo ay nasa Ice Sky Arena, malinaw na si Ke ay magbabago mula sa isang gagamba patungo sa isang napaka-cute na babae. Nagpamangha si Maria sa katotohanang si Ke ay maaari na ngayong magsalita at mukhang napakaganda at cute. Ngunit bago pumunta si Hans para kunin ang mga gantimpala, sinabi niyang si Takumi ay na-promote sa rank E habang sina Maria at Sofia ay rank F na ngayon. Sa kanilang bahay, tinanong ni Maria si Takumi kung mayroon siyang mga tira-tirang tela at nag-iisip siya kung bakit siya naghahanap ng mga tira-tira. Pagkatapos ay binanggit nito na gusto niyang gumawa ng ilang underwear para sa kanyang sarili at para kay Sofia, ngunit inisip niya na ang paggamit ng mga tira-tira ay hindi sapat. Kaya gumuhit si Maria para ipakita kung paano ito magiging at sinabi ni Takumi na hindi ito mukhang tama. Pagkatapos ay iginuhit niya kung paano sa tingin niya ito dapat maging, ngunit inisip niya na ang paggawa niyon ay nagdulot ng matinding iritasyon sa kanya, ngunit sa katotohanan, hiniling nito sa kanya na siya na mismo ang gumawa nito para sa kanya. Sinabi ni Ke kay Takumi na si Pep-ik ay dumating para kausapin siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga ngalakal na walang malay. Kaya ipinaliwanag ni Ke na nabigla siya nang makita ang kanyang bagong anyo. Pagkatapos mag-recover ni Pep-ik, sinabi niya kay Takumi na ang Lord ng Bolton na si Godwin ay gustong makipagkita sa kanya, na nagdulot ng pagkagulat kay Takumi. Nag-iisip siya kung ano ang dahilan at pagkatapos ay binanggit ni Pep-ik na ito ay tungkol sa mga banyo. Naalala ni Takumi ang sinabi ni Pep-ik dati at napipigilan nito ang anumang pakikialam mula sa imperyo, kaya alam niya na hindi niya maaaring tanggihan ang pagpupulong na ito. Nang makatagpo nila si Godwin, nagpasalamat siya kay Takumi dahil sa paggawa ng mga banyo para sa kanila. Sinabi ni Takumi kay Godwin na hindi niya kailangang yumukod sa kanya, ngunit sumagot si Godwin na yuyukod siya hanggat kinakailangan kung iyon ang magpapabuti sa kanyang domain. Nagpasalamat din siya kay Takumi sa paglipol sa kampo ng goblin at sinabihan siyang alagaan ang sarili dahil malaking kawalan para sa kaharian kung may mangyari sa kanya. Nagbabala siya na hindi dapat ibaba ni Takumi ang kanyang bantay, lalo na ngayon na hahabulin siya ng imperyo. At pabalik sa bahay, natapos ni Ke ang paggawa ng kanyang tela. Kaya, nagtrabaho ng husto si Takumi sa loob ng 3 araw para gawin ang underwear para kina Maria at Sofia. Nakita nila si Takumi na pagod at sinabihan niya silang isuot ang mga ito. Ngunit napahiya siya nang mapagtanto kung ano ang sinabi niya. Gayunpaman, inalok nilang isuot ang mga ito kung iyon ang magpapasaya sa kanya, na nagdulot ng lalong pagkahiya kay Takumi at tumakbo siya palayo. Pagkatapos nito, gumawa siya ng ilang refrigerator at ang mga babae ay labis na nagpamangha sa kung gaano kalamag ang mga ito. Ngunit sinabi niyang ginagamit ang mga ito para mag-imbak ng pagkain. Binanggit niya na magsisimula siya ng isa pang proyekto at tinanong ni Sofia kung ano ang gagawin niya susunod. Pagkatapos ay sinabi niya na nag-iisip siya tungkol sa pagpapabuti ng kanilang kagamitan. Napansin niya na dahil tumaas ang kanyang blacksmith level, gusto niyang gumawa ng bagong set ng kagamitan gamit ang mithril at adamantite. Binisita niya ang guild para makita kung saan niya mahahanap ang mga ore na ito.
Ngunit sinabi ni Hans na ang mithril at adamantite ay napakabihira. Binanggit niya na magiging posible para kay Takumi na makuha ang mga ore gamit ang kanyang alchemy, ngunit mangangailangan ito ng maraming mana, kaya mas mabilis na kunin ang mga ito ng direkta. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Horus kung saan may minahan na may mithril at adamantite. Binanggit niya na tanging mga miyembro lamang ng Blacksmith's Guild ang makakapasok. Ngunit sinabi niya na mayroong butas. Sinabi niya na makakapasok si Takumi kung gagawin niya ang isang misyon para talunin ang mga halimaw sa mga minehaft. Inisip ni Takumi na magiging mabuti iyon. Pagkatapos ng lahat, maaari rin niyang tuparin ang kanyang kota sa misyon. Sa parehong oras, 2 ibon sa isang bato. Sa sandaling iyon, lumitaw si Barak na nakadarama ng amoy ng oportunidad. Binanggit niya na nauubusan na sila ng kahoy dahil karamihan sa mga adventurer ay nangangaso ng Black Buffaloes sa oras na ito ng taon. Sinabi niya na ang mga espesyal na kahoy na ito ay matatagpuan sa Forest of Death na nasa daan patungong Horus. Sumang-ayon si Takumi na mangolekta ng kahoy at binanggit din ni Barak na mayroon siyang kaibigang panday na kailangang i-escort patungong Horus. Nag-iisip si Takumi kung siya ay pinagsasamantalahan at napansin niya na hindi pa siya nakagawa ng escort mission dati. Tinanong niya kung ang grupo ng Lion Fangs ba ang dapat gumawa nito, ngunit binanggit ni Barak na sila ay nasa ibang misyon. Kaya ang lahat ay nauwi sa ating bayani pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Hill at nag-isip si Barak kung tapos na ba niya ang misyon, ngunit binanggit niya na sila ay nagpabagsak ng isang Black Buffalo. Kaya ibinabalik lang niya ang bangkay bago ito mabulok. Napansin niya na mas maraming advanced na halimaw ang nagsisimulang lumitaw, kaya iniisip niya na ang mga escort mission ay magiging mas mahirap, ngunit napansin ni Barak na mas gaganda rin ang mga gantimpala nito. Naghanda si Hill na bumalik sa kanyang grupo, ngunit tinanong ni Takumi kung kailangan niya ng lugar para magpalipas ng gabi, na binabanggit na mayroon siyang banyo. Huminto sila para bisitahin si Pepik, na nag-alok na magpahiram ng isa sa kanyang mga monster horse, ngunit humiling na bumili ng ilan sa mga ore kapag bumalik si Takumi at humiling din ng ilang refrigerator. Samantala, nakita natin si Sofia na naghihintay kay Takumi sa bahay, at napansin niya na huli na siya. Bumalik sina Takumi at Hill matapos subukang maghanap ng panday, ngunit biglang nakaramdam si Hill ng panganib sa malapit. Nang makita ang isang hooded figure na papalapit, napagtanto nilang hindi sila handang lumaban, kaya tumakbo sila palayo. Ngunit may tumamba sa kanya gamit ang isang sipa at nakita natin na si Sofia pala ito. Naisip niya na si Takumi ay nasa panganib. Kaya naghanda siyang tapusin si Hill, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Takumi at humingi ng paumanhin ang dalawa sa kanya. Bumalik sila sa bahay at nagulat si Hill makita ang bagong anyo ni Ke, ngunit sinabi ng babae na kinamumuhian niya ito. Nagkomento si Hill na ang swerte ni Takumi dahil palaging napapalibutan ng magagandang babae habang siya ay laging single. Ngunit sinabi ni Takumi na hindi sila ang kanyang mga nobya, hindi pa sa ngayon. Ngunit alam na natin kung saan ito patungo, tama. Pagkatapos ay sinubukan ni Hill na mag-flirt sa kanila, ngunit pareho silang nagsabing sila ay tapat kay Takumi. At habang si Hill ay naliligo, sinabi ni Takumi sa iba ang tungkol sa biyahe sa Horus. Pagkatapos ay nagpa siya silang umalis pagkalipas ng 3 araw. At kinuha nila ang karwahe ni Pepik at nakilala si Gambo, ang panday, na sasama sa kanila. Habang sila ay umalis, nakita natin sina Hans at Barak na nakatanggap ng mensahe mula sa sangay ng Aura, na nagpapalam sa kanila na ang mga halimaw ng Forest of Death ay mas aktibo kaysa dati. At dahil doon, labis silang nag-aalala tungkol sa grupo ni Takumi. Samantala, nakita natin si Pepik kasama ang lingkod ni Godwin, at binanggit niya na ang hari ay nalugod tumanggap ng banyo bilang tributo. Ang problema sa Gotso ay unti-unting nalulutas, ngunit nagkomento sila sa kung paano kumakalat ang balita. Maaaring magdulot ito na malaman ng Sidonia ang problema ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang grupo ni Takumi at ang iba pa ay nakarating sa gilid ng Forest of Death at iniwan nila si Gambo sa loob ng isang barrier habang sila ay nagtungo para manghuli ng mga treat. Ang mga treat na ito ay mga kaaway na hugis puno at ipinaliwanag ni Sofia na mahahanap nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagdama sa kanilang mana. Itinuro niya ang isa at pagkatapos ay inatake ito ni Takumi. Habang ang mga babae ay nagbibigay ng cover para sa kanya, nagawa niyang lipulin ito, ngunit napagtanto ni Sofia na napapalibutan sila. Gumamit sila ng magic para lipulin ng marami ng sabay-sabay, ngunit natagpuan nila ang isang higanteng sinaunang treat. Ang lahat ay nagtutulungan para bunutin ang mga ugat nito, ngunit kaya nitong mag-regenerate agad. Napagtanto ni Sofia na kailangan nilang lipulin ang katawan ng puno gamit ang isang atake. Kinuha ni Takumi ang kanyang espada at kinapitan ito ng kanyang mga apoy.
Binuksan ni Sofia ang landas para sa kanya at nagawa niyang ibigay ang huling dagok at ang puno ay naghulog ng mapaghimalang mansanas at napansin ni Sofia na ang mga ito ay napakabihira. Kaya, nagpa siya si Takumi na kunin ang lahat ng ito pabalik kasama niya. Nakarating sila sa lungsod ng Horus at binisita ang Adventurers Guild. Doon, sinabi ni Gambo kay Takumi na kakailanganin niyang makumpleto ang isang misyon para lipulin ang mga Iron Mole upang makapasok sa minahan. Pagkatapos nito, sinimulan nilang kunin ang mga ore na kailangan nila at nagawa ni Takumi na makahanap ng adamantite. Ngunit bigla, ang buong minahan ay nagsimulang yumugyog at isang Iron Mole ang lumitaw. Naghanda si Sofia na lumaban, ngunit ginamit ni Takumi ang kanyang light magic, na nagparalisa rito at pagkatapos ay nagawa nilang tapusin ito ng madali. Nag-iisip si Gambo kung ano ang ginawa niya. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya na dahil ang mga mole ay nakatira sa kadiliman, hindi nila kayang tiisin na makakita ng liwanag. Nakaramdam si Maria ng sama ng loob dahil wala siyang nagawa, ngunit nag-iisip din siya kung gusto ba talaga nilang lumaban. Pagkatapos nito, nagawa nilang kolektahin ang mga ore na kailangan nila nang walang anumang karagdagang abala at nakabalik sa Bolten. Itinuro ni Gambo kay Takumi kung paano magtrabaho gamit ang mithril at adamantite at nagawa niyang gumawa ng mithril knife na kinapitan ng apoy. Pagkatapos magtrabaho sa loob ng isang linggo, gumawa si Takumi ng bagong kagamitan para kina Sofia at Maria, na nagkomento rin na kinapitan niya ang lahat ng mga elemento na ginagamit nila. Sinabi rin niya na kinapitan niya ang kanyang sariling kagamitan ng liksi. Ngunit nang subukan niyang ipakita kung gaano siya kabilis, siya ay naging masyadong mabilis at bumangga sa isang pader. Sinubukan ng mga babae ang kanilang mga enchantment at sinabi ni Sofia kay Takumi na isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanya. Hiniling niya sa kanya na gumawa ng kalasag para maprotektahan niya siya, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat niyang pahalagahan ang sarili niyang buhay. Ang diyosa na si Norm ay masaya sa takbo ng lahat. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang espada na puno ng dugo at umaasa na ang Takumi ay magiging handa para sa mga pagsubok na darating. Sa puntong iyon, nagsagawa tayo ng pagtalo ng oras ng isang taon sa hinaharap ng Sidonia kung saan sina Akira at Yamato ay nasanay na. Ang emperador ay naghahanda na ipadala sila sa kaharian at tinapos ni Takumi ang kalasag para kay Sofia, ngunit siya ay pagod na pagod na. Nagsimulang mag-isip si Sofia na may dapat tumulong sa kanya sa workshop. Habang ang mga alingawngaw ay nagsisimulang kumalat na ang kaharian ng Barkilla ay gumagamit ng mga mahiwagang device para linisin ang dumi, umabot ito sa imperyo. At pagkatapos ay nagpadala ang simbahan ng banal na liwanag ng isang messenger na nagsabi sa hari na ang light magic ay isang regalo mula sa diyosa ng kanilang simbahan. Gusto nilang ibigay ng hari ang Purification Magic Circle at ang patent din. Ngunit tumawa ang hari at ang messenger ay naging iritado. Sinabi niya na ang paggamit ng Purification Magic sa isang inidoro ay katawa-tawa. Kaya kailangang ibigay ng hari kung sino ang gumawa nito sa kanilang imperyo. Ngunit tumanggi ang hari na tanggapin ito na nagdulot ng pagkagulat sa messenger. Sinubukan pa nga niya itong takutin ng hari ngunit wala itong silbi. Nanindigan ng hari at hindi si Suko. Sinabi ni Pepik ang lahat kay Takumi at nag-iisip si Takumi kung tama ba talaga ang ugaling iyon. Ngunit tiniyak sa kanya ni Pepik na ang lahat ay magiging maayos sa huli. Nagsimulang mag-isip si Takumi kung magdudulot ba ito na ang simbahan ay magalit sa kanila. Kaya ipinaliwanag ni Pepik na mayroong dalawang relihiyon sa kanyang kaharian. Ang simbahan ng paglikha na sumasamba kay Norm at ang simbahan ng banal na liwanag na kumikilala kay Anati. Ipinaliwanag pa niya na hindi tulad ng simbahan ng paglikha, ang mga pari ng simbahan ng banal na liwanag ay naniningil ng napakataas na bayad para mag-cast ng recovery magic. Inisip ni Takumi na dapat niyang iwasang madamay dahil ang imperyo ang sumusuporta sa simbahan ng banal na liwanag. Ngunit binanggit ni Pepik na mayroon siyang kahilingan. Inihayag niya na nag-alok siya ng mga sample ng banyo at refrigerator ni Takumi sa kanyang kamahalan at nagustuhan niya ito ng gusto kaya inanyayahan niya si Takumi na makipagkita sa kanya. Nag-aalangan ng kaunti si Takumi sa simula ngunit kalaunan ay sumuko sa kahilingan ni Pepik. Pagkatapos nito, sinabi ni Takumi kina Sophie at Maria ang tungkol sa kanyang paparating na pagbisita sa Royal Capital at pareho silang sumang-ayon na sumama sa kanya. Ngunit nagbabala siya na aalis lamang sila pagkalipas ng isang linggo at tinanong ni Maria kung gaano katagal bago makarating doon. Sinabi niya na 7 araw ang biyahe sa pamamagitan ng karwahe na hila ng mga monster horse. Kaya nagpa siya siyang maghanda ng ilang pagkain para sa biyahe. Sinabi rin niya na nag-iisip siya tungkol sa paggawa ng mga bagong kapa para sa kanila dahil nakatanggap siya ng mga magic stone mula sa Pepik. Dahil doon, maaari niyang kapitan ang mga kapa na ito ng isang perception block ng mahika.
Inisip ni Sofia na magiging kapaki-pakinabang ito sa labanan at nagkomento si Takumi na makakatulong din ito sa kanya na maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon. Sa palengke, nakipag-usap si Maria kay Sofia tungkol sa kanyang pag-aalala tungkol sa katotohanan na hindi inaalagaan ni Takumi ang sarili niyang kalusugan at sumang-ayon si Sofia. Nagkomento siya na marami siyang talento, ngunit nang magsimula na siyang alista ang lahat ng kaya niyang gawin, tinukso siya ni Maria dahil in love ito kay Takumi. Kinabahan si Sofia at sinabing ang ibig lang niyang sabihin ay isa siyang kahanga-hangang master at gumawa siya ng dahilan at tahimik na lumayo. Kalaunan, binisita ni Takumi ang simbahan ng paglikha. At habang siya ay naroon na nagdarasal sa harap ng rebulto ni Norm, bigla siyang dinala sa harap nito. Naisip nito na naroon siya para magdasal para sa ligtas na paglalakbay. Ngunit inihayag ni Takumi na mayroon siyang ilang mga tanong na itatanong. Tinanong niya kung may isa pang Diyosa na nagngangalang Anati. Ngunit sinabi ni Norm na siya lang ang tanging Diyosa at matututunan pa niya ang higit pa tungkol sa kanya sa hinaharap. Naging mausisa rin siya kung bakit gusto niyang malaman ito. Doon sinabi ni Takumi na nilalapitan na siya ng imperyo na nagpapatanto sa kanya kung ang lahat ng pakikialam na ito mula sa Sidonia ay may kinalaman sa mga basbas na ibinigay sa kanya ni Norm. Nagkomento si Norm na siya ay ipinatawag dahil sa Sidonia ngunit nagsimulang mag-isip si Takumi kung ano ang nangyari sa ibang mga bayani na ipinatawag ng imperyo dahil hindi siya nakarinig ng anuman tungkol sa kanila. At doon na dumating ang paghahayag. Inamin ni Norm na nagkamali siya at natapos niyang ipadala siya ng 1 taon bago ipinatawag ang ibang mga bayani. Sinabi rin nito na ilang buwan na lamang ang natitira bago sila dumating at dahil doon nagtataka si Takumi kung bakit siya nag-abala na ipadala siya ng napakaaga. Ngunit umiwas si Norm sa lahat ng mga tanong at sinabi lamang na ang kanilang oras doon ay nauubos na. Ipinaalala niya sa kanya na magdala ng matatamis sa susunod nilang pagkikita at ibinalik siya. Nagising siya sa simbahan at napagtanto na hindi nito gustong sagutin ang kanyang tanong. Ngunit dahil wala siyang intensyon na makipagkita sa ibang mga bayani, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. 10 buwan sa hinaharap, nakita natin si Akira na nagsasanay kasama ang kanyang master, na pumuri sa kanyang mabilis na pag-unlad habang ang ibang mga bayani ay nanunood ng tahimik. Bumalik tayo sa kasalukuyan nang sa wakas ay ihanda ni Takumi ang mga bagong kapa at napansin niyang maganda ang mga ito kahit ano pa ang suot nila. Ngunit sinabi ni Maria na nagmamalabis siya. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Takumi ang kanyang plano na gumawa ng sarili niyang karwahe dahil mas mabuting bumuo ng sarili niyang komportable para sa kanyang sarili kaysa humiram ng isa tuwing oras. Binanggit niya na kailangan pa niyang humiram ng monster horse mula sa guild. Ngunit sinabihan siya ni Maria tungkol sa Forest of Death sa labas ng lungsod na puno ng mga halimaw. Naisip niya na doon nila madaling mahahanap ang mga unicorn o dragon horse na mas superior sa lakas at bilis. Agad silang nagtungo sa kagubatan at sa daan nag-iisip si Takumi kung ang mga dragon horse ba ay katulad ng mga dragon. Ngunit sinabi sa kanya ng mga babae na mukha silang mga ordinaryong kabayo. Ang tanging pagkakaiba ay ang kanilang mga sungay na katulad ng sa isang rhinoceros. At syempre na mayroon silang mga dragon scales na tumatakip sa kanilang mga katawan. Hiniling ni Ke sa kanila na magmadali at napansin ni Sofia na tila excited ito. Kaya inihayag ni Takumi na baka umaasa ito na makakahanap sila ng katulad niya. Naantala ang kanilang usapan dahil nakaramdam si Sofia ng napakadelikadong bagay sa kagubatan at naghanda na lumaban. Ngunit ang halimaw, na sa katunayan ay isang lobo, ay nagtapos na lampasan sila dahil suot nila ang mga espesyal na kapa na idinisenyo para magtago ng presensya. Natuwa ng husto si Takumi sa kanyang nilikha, ngunit ginulat siya ni Sofia sa paghubad nito dahil gusto niyang lumaban at maging mas malakas. Agad nilang natalo ang isang wild boar at excited si Maria habang naghahanda sila ng masarap na pagkain para sa kanila. Nakita rin ni Takumi ang isa sa mga punong iyon na patay na at sinimulan nilang putulin ito ni Sofia dahil maaari itong maging kapaki-pakinabang sa paggawa ng karwahe. Habang ang natitirang grupo ay abala sa pagtatrabaho, naramdaman ni Ken na hindi siya pinapansin at nagpunta sa sarili niyang paraan. Nakasalubong siya ng ilang patay na puno na nagpagulat sa kanya at nakarinig ng ingay. Nang suriin niya ito, nakatagpo siya ng isang sugatang dragon horse na nagpaputok ng kidlat sa kanya nang subukan niyang lumapit. Ipinapaalala nito sa kanya ang kanyang pakikipagtagpo kay Takumi. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi sa dragon horse na pagagalingin siya ni Takumi. Bigla, napansin niya ang 2 pang halimaw sa malapit at hinuli ang mga ito gamit ang kanyang mga sapot habang ang kabayo ay tumutulong sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang kidlat mula sa sungay nito. Agad silang pinalibutan ng daan-daang mga halimaw na anay. Kaya gumawa si Ken ng isang matibay na shell ng mga sapot sa paligid ng kanyang sarili.
Sinubukan niyang kontakin si Takumi, ngunit hindi niya magawa. Nang mawawalan na siya ng lahat ng pag-asa, dumating si Takumi at ang iba pa para iligtas siya. Nagsimula siyang umiyak habang niyayakap siya at binanggit kung paano hindi niya siya nakontak. Kaya ipinaliwanag ni Sophie na ang kanyang makapal na layer ng mga sapot ang dapat na hamarang sa mana communication sa pagitan nila. Binanggit ni Takumi na napagtanto niyang may mali nang maputol ang kanilang koneksyon sa mana, kaya sinundan niya ang bakas. Napansin ni Maria ang walang malay na Dragon Horse at hiniling ni Ke kay Takumi na gamutin ito, ngunit ang protektadong kalasag nito ay nagtulak sa kanyang magic at napansin ni Sophie na ang mga natitirang halimaw ay malapit ng palibutan sila, kaya kailangan nilang magmadali. Nagpa siya si Takumi na ilagay ang kabayo sa loob ng kanyang mobile magical chest kasama si Ke. Ngunit naisip ni Sophie na ito ay pabaya dahil o-overload nito ang kanyang katawan. Sinabi niyang magiging ayos lang siya ngunit biglang nawala ng malay dahil sa sobrang paggamit ng mana. Pagkatapos ay sinubukan niyang uminom ng mana potion ngunit ang kanyang katawan ay humihingi ng mana ng mabilis at nawalan siya ng malay. Kaya dinala nila siya pabalik sa bahay. Napansin ni Sophie na dahil hindi niya ipinatawag si Ke, nauubos niya ang lahat ng kanyang mana at mamamatay kung hindi nila aalisin ang kabayo. Hinalikan niya ang kanyang kamay at hiniling kay Ke na buksan ang mobile magical chest para makatakas ang kabayo. Ngunit natatakot si Ke na matatakot ang kabayo sa hindi pamilyar na lugar. Kaya sinabihan siya ni Sophie na maghanda ng protective shell na tulad ng dati. Pagkatapos nito, pumunta si Maria sa kumpanya ni Pepik para kumuha ng mga gamot na halamang gamot para sa mga halimaw habang si Sophie ay nananatili sa tabi ni Takumi. Kinabukasan, nagising siya at nakita si Sophie na nakahiga sa tabi niya. Kinilala niya ang kanyang mga pagsisikap na iligtas siya at binanggit kung gaano niya pinahahalagahan ang kanilang tulong. Binisita ng lahat ang hardin kung saan inaalagaan ni Ke ang kabayo at napagtanto ni Takumi na naging magkaibigan na sila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ni Ke at nagsimulang gumamit ng kanyang healing magic na nakatulong sa kabayo na makuha ang kanyang tunay na lakas. Nag-iisip siya kung anong pangalan ang dapat niyang ibigay dito at iminungkahi ni Ke na tulad niya, dapat niya itong bigyan ng pangalan ng isang dahon. Kaya nagpa siya siyang tawagin itong tabaki dahil ang puno ng tabaki ay pinapanatili ang mga dahon nito sa buong taon na namumulaklak ng pula at puting mga bulaklak. Sa ibang lugar sa isa sa mga kumpanya ng kalakalan ng alipin sa Royal Capital, nakakita tayo ng isang lalaking bumibili ng alipin. Ngunit nang makatagpo niya si Riva, nagtataka siya kung paano siya magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Sinabi nito sa kanya na mag-aaral siya ng mabuti at patutunayan ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang, ngunit tinanggihan niya ito, na nagsasabing kailangan niya ng isang taong magiging kapaki-pakinabang agad, na nagdulot ng pagkadurog ng puso nito. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang master, na sumubok na aliwin siya, na nagsasabing umaasa siya na isang mabuting master ang darating balang araw, ngunit napansin nito na iyon ang sinasabi niya sa loob ng maraming taon. Naalala niya kung paano niya kinailangang hayaan ang kanyang pamilya na maging alipin para magkaroon siya ng mas magandang buhay. Samantala, sinabi ni Takumi kina Maria at Sofia na pupunta na naman sila sa workshop, na nagdulot ng pagkairita sa kanila dahil hindi sila nakapagpahinga ng husto sa nakalipas na mga araw. Nagpunta si Takumi sa guild kung saan napansin niya ang isang taong nagrereklamo kay Baroque tungkol sa isang halimaw. Kaya, tinanong niya si Hans tungkol dito at sinabi niya kay Takumi ang tungkol sa mga kamakailang ulat ng isang mapanganib na halimaw sa lungsod. Ipinakita niya kay Takumi ang isang sketch base sa mga ulat ng saksi, ngunit napansin na ang halimaw ay hindi pa nagdudulot ng anumang totoong pinsala. Binanggit ni Takumi na pumunta siya para irehistro ang kanyang bagong alaga at binuksan ng kanyang magical chest, ngunit nataranta ang lahat dahil nakilala nila si Ke at Sabubaki bilang mga halimaw na nagpapatakot sa lahat. Samantala, binisita ni Sofia si Muan at nagtanong kung mayroon siyang alipin na makakatulong kay Takumi sa kanyang trabaho, ngunit sinabi nitong hindi pa niya sila matutulungan. Sinabi niyang kokontaken niya ang ibang mga kumpanya at pinuri si Sofia, na nagsasabing nagbago na siya mula noong pumirma siya ng kontrata kay Takumi. Natapos ni Sofia ang pagkikita kay Maria sa palengke at nag-usap silang dalawa tungkol sa kung paano sa kabila ng pagnanais na tulungan si Takumi, hindi nila dinadala ang kanyang pasanin. Binanggit ni Maria kung paano nagsimulang lamambat ang mga ekspresyon ni Sofia paminsan-minsan, ngunit hinahangaan pa rin niya ang kanyang matapang na bahagi, na nagpahiya sa kanya. Ipinaalala niya kay Maria na kailangan nilang magmadali at mabilis silang dumating sa workshop kung saan nagulat sila nang makita si Takumi na natutulog. Ngunit ipinaliwanag ni Gambo na nagtatrabaho siya ng husto kaya siya nakatulog at nagbabala na kung magpapatuloy siya ng ganito, ang kanyang kalusugan ay lalala. Pagkatapos nito, tinapos ni Takumi ang karwahe at ipinakita ito kina Sofia at Maria.
Nagulat sila sa dami ng espasyo sa loob nito at inihayag niya na nahanap niya ito gamit ang spatial expansion at isinakay sila para sa isang biyahe. Sa maikling biyahe na ito, napagtanto ni Sofia na sa kabila ng mataas na bilis, halos hindi niya maramdaman ang anumang impact. Nakarating sila sa kanilang destinasyon kung saan natagpuan nila ang lion prey. Samahan nila sila sa kanilang paglalakbay at agad silang sumama kina God at Pop na gustong makita ang karwahe ni Takumi mula sa loob. Ngunit nang makita ito, sumigaw sila sa excitement dahil hindi pa sila nakakakita ng ganoong kahanga-hangang karwahe. Tinanong nila si Takumi kung paano niya ito ginawa at sinabing handa silang magbayad ng malaking gantimpala para sa lahat ng impormasyong ito. Ngunit pinigilan siya ni God Ian dahil nalilito siya kay Takumi. Hinahangaan din ni God Ian ang karwahe at sinabing malugod siyang magbabayad ng ilang platinum coins para rito, na nagpasaya kay Takumi dahil katumbas iyon ng 1 bilyong yen. Sa wakas, nagsimula na silang maglakbay patungo sa Royal Capital. At sa daan, tinalakay ni God kasama ang kanyang assistant kung paano nakamit ni Takumi ang matinding tagumpay sa loob ng maikling panahon. Alam ni God Ian na makakatanggap siya sa lalong madaling panahon ng mas maraming katanyagan at pagkilala. Ngunit naiintindihan din niya na kailangan nila siyang protektahan mula sa mga posibleng kaaway. Ilang buwan pagkatapos ng kasalukuyang panahon, nakita natin si Akane sa Sidonia kung saan nagbabasa siya ng isang aklat tungkol sa diyosa na si Anati, na nagpapakita kung paano niya nilikha ang sangkatauhan at iba pang mga nilalang. Ngunit huminto siya sa pagbabasa nang mapansin niya ang isang beast girl na may kwelyo sa kanyang leeg. Napagtanto niya kung paano minamaltrato ng mga tao ang iba pang mga buhay na nilalang. At pabalik sa kasalukuyan, sa wakas ay nakarating ang grupo ni Takumi sa kabisera ng kaharian, at masaya siya na hindi siya humarap sa anumang problema sa mga halimaw sa daan. Ngunit napansin ni Real na sa tuwing may lumilitaw na halimaw, sina Sofia at ang iba pa ay agad na tinatapos ang mga ito. Pagkarating sa inn, sinabi ni Pepik kay Takumi na kailangan niyang gumawa ng isa pang karwahe para sa hari. Ngunit binanggit din niya na mayroon silang audience sa hari sa loob ng 5 araw. Kaya iminungkahi niya na iwanan na lang iyon ni Takumi para kapag bumalik siya sa Bolton. Gayunpaman, naniniwala si Takumi na kaya niyang gawin ang karwahe bago ang pulong. Kahit tiwala siyang mahahanap niya ang lahat ng kinakailangang materyales doon sa kabisera, medyo nag-aalala siya tungkol sa espasyong magagamit para magtrabaho. Ngunit tiniyak sa kanya ni Pepik na siya ang bahala sa lahat ng iyon, na nagdulot ng matinding ginhawa kay Takumi. Ang bata ay masyadong masipag. Sinabi ni Takumi kina Sofia at Maria ang tungkol sa kanilang plano at binanggit na pupunta sila sa Poon Company. Nakilala ni Sofia ang kumpanya bilang isang mapagkakatiwalaang slave trading house sa kabisera. Ito ay isang kumpanya na pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang Burton. Sinabihan niya si Takumi na huwag itulak ang sarili ng masyadong matigas at iminungkahi na maghanap siya ng taong makakatulong sa kanya sa produksyon, ngunit binanggit niya na mayroon na siyang mga helper. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na hindi nila siya matutulungan sa alchemy. Nakilala ni Takumi si Burton at ipinaliwanag na kailangan niya ng isang taong makakatulong sa kanya sa alchemy. Pagkatapos, sinabi ni Burton na kailangan niya ng assistant na may magical aptitude. Nagkomento si Maria kay Sofia na hindi niya mahanap si Ke kahit pa tumingin-tingin siya sa paligid ng gusali ng kumpanya. Pagkatapos ay hinabol siya ni Sofia ngunit narinig ang isang taong sumigaw. Natagpuan niya si Ria na natatakot nang makita si Ke. Ngunit napagtanto ni Sofia na si Ria ay hindi mapanganib. Napansin din niya na si Ria ay may aklat ng alchemy at nagsimula siyang magsalita ng mahaba tungkol sa kanyang hilig. Pagkatapos nito, nakita ni Sofia si Takumi at sinabihan niya siyang samahan siya dahil pupunta siya para makipagkita sa kandidato. Agad nilang nakilala si Riva at ipinakilala ni Takumi ang kanyang sarili sa kanya ngunit nagulat siya nang makita si Sofia na nagbabasa at sinabi ni Takumi na magiging masaya siya kung alam niya ang tungkol sa alchemy. Naging excited siya marinig iyon ngunit pinigilan ang kanyang sarili dahil naalala niya ang mga komento ng nakaraang kliyente. Naisip niya na hindi siya sapat na mabuti ngunit napansin ni Sofia na nag-aaral siya ng iba't ibang uri ng magic ng mag-isa. Binanggit niya na si Ria ay may aklat ng alchemy at napagtanto nila na siya at si Takumi ay may katulad na mga ideya pagdating sa alchemy. Gusto niyang subukan ang kanyang kaalaman, kaya binigyan niya siya ng alchemical magic circle at tinanong kung alam niya kung para saan ito ginagamit. Sumagot siya ng tama, nagpamangha siya sa kanyang kaalaman at inimbita siya na sumali sa kanilang grupo. Itinatag nila ang isang kontrata at hiniling niyang ipadala ang kanyang buong sahod pabalik sa kanyang pamilya dahil gusto niyang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang kapatid. Ngunit naisip ni Takumi na kung ay padadala niya ang kanyang buong sahod sa kanyang pamilya, magpapatuloy siyang maging alipin habang buhay.
Naniniwala si Sofia na dapat ay isang karangalan para kay Riva na magtrabaho para sa kanya at matututo siya ng mga bagong kasanayan na magpapahintulot sa kanya na kumita ng ikabubuhay. Hindi nagtagal, nakilala niya ang ibang mga miyembro ng grupo na excited makita siya at naisip niyang magiging masaya siya kasama sila. Samantala, sa imperyo ng Sidonia, ang emperador ay labis na nagalit dahil tinanggihan ng kaharian ng Barker ang kanyang mga hinihingi. Ngunit pinayuhan ni Elizabeth si Aliyah na huwag direktang lumaban dahil malapit nang ipatawag ng kaharian ang mga bayani nito. Kaya ang pinakamagandang gawin ay ikalat ang puot laban sa kaharian. Sa kabilang banda, nakita natin si Takumi na ipinapakita ang kanyang mga kakayahan sa alchemy kay Riva, na nagpamangha sa kanya. Ngunit nagkomento siya na malapit na siyang makalikha ng katulad na alchemy circles. Duda siya sa sarili niyang mga kakayahan, ngunit napansin niya na siya ay tunay na interesado sa alchemy, na ayon sa kanya ay ang pinakamahalagang katangian para sa isang alchemist. Tinapos na ni Takumi ang karwahe, at habang hinahangaan niya ito, tinanong ng isang matandang lalaki kung kanya ba ito. Sinabi ni Takumi na ginawa niya ang karwahe para sa hari na nagpamangha sa matandang lalaki na nag-isip na si Takumi ay isang henyo. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang sarili bilang hari na nagtakot kay Takumi ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang impormal na pulong lamang. Tinanong ng mga attendant kung bakit niya binago ang lokasyon ng pulong. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na gusto niyang personal na magpasalamat kay Takumi sa paglutas ng problema sa dumi. Binanggit niya na karaniwan silang magsasagawa ng isang marangyang party bilang parangal sa kanya ngunit magdudulot iyon ng hindi gustong atensyon at naintindihan ni Takumi. Nagpasalamat siya kay Barkula sa pagtatanggol sa kanya laban sa imperyo ngunit sinabi na itinuturing niya itong bahagi ng kanyang tungkulin bilang hari na protektahan ang kanyang mga tao. Umalis ang grupo ni Takumi sa palasyo matapos makatanggap ng mga gantimpala mula kay Barkula na nag-utos sa kanyang mga tauhan na itago ang pulong sa lihim. Pagbalik sa Bolton, binili ni Takumi ang mansyon na inuupahan niya. Ngunit tumanggi sina Maria at Sofia na tumanggap ng sahod na nagulat kay Ria. Inisip nila na ibinibigay na niya ang lahat ng kailangan nila. Ngunit binanggit niya na dapat silang mag-ipon para kapag natapos na ang kanilang kontrata sa kanya. Napansin ni Sofia na malamang na mas matagal ang itatagal ng buhay niya kaysa sa kanya dahil siya ay isang elf. Sa makatuwid, gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagprotekta sa kanyang libingan at nais ni Maria na may libing sa tabi niya. Samantala, sa Sidonia, ipinakita ng isang sundalo ang sewage cleaning device ni Takumi kay Elizabeth. Naniniwala siya na ang kanyang mga kaaway ay hindi natatakot sa puot ng Diyosa na si Nadian, at alam niya na hindi nila patatawarin ang mga nagbabanta sa dangal ng kanyang simbahan. Sa makatuwid, kailangan nilang lipulin ang banta ng mabilis hanggat maaari, at sinabi ni Ria kay Takumi na gusto niyang magparehistro bilang adventurer upang mapataas ang kanyang mana at matulungan siya sa alchemy. Dinala niya siya sa guild kung saan natanggap niya ang kanyang adventurer card at nagpasalamat kay Hans sa pagtulong sa kanya na magpadala ng pera pabalik sa bahay. Tinanong niya kay Takumi kung naisip na niya ang pangalan para sa kanyang grupo at bakit lahat maliban kay Riva ay may rank D classification, ngunit hindi masyadong interesado si Takumi na maging isang full-time adventurer. At binanggit niya na hindi tulad ng Lion Fang na may malinaw na tinukoy na mga tungkulin, wala siyang frontline. Napagtanto niyang hindi siya maaaring lumaban ngunit pinutol siya ni Barack na nagsabing ang katawan ng isang adventurer ay ang kanyang pinakamalaking asset. Kaya inalok niya siyang sanayin. Kinaladkad siya ni Barack sa labas kung saan tinapon-tapon siya nito na parang laruan na nagtatanong kung naisip na ba niya ang pangalan para sa kanyang grupo, ngunit siya ay masyadong abala para makapag-isip ng maayos. Kaya ipinagpatuloy siya ni Barack na itapon mula sa magkabilang panig. Pagkatapos nito, hiniling ni Takumi kina Maria at Sofia na tulungan siyang magdesisyon sa pangalan ng grupo o ang kanyang katawan ay hindi makakaligtas sa parusa ni Barack. Iminungkahi nila ang ilang mga pangalan, ngunit itinuring niya ang mga ito na hindi angkop, at naisip ni Maria na wala itong saysay. Habang gusto ni Sofia na labanan si Barack, ngunit pinakalma siya ni Takumi, na nagsasabing sinasanay lang siya nito. 10 buwan sa hinaharap, nakita natin si Yamato na nagsasanay sa imperyo. Ngunit itinuring ni Akira ang kanyang estilo ng pakikipaglaban na mapanganib, na iniisip na hindi ito gagana sa isang tunay na laban. Kinwestiyon ni Akane ang estilo ng pakikipaglaban ni Akira, ngunit alam niyang siya ay isang bayani. Kaya, ipinaalala niya sa kanya na siya at si Yamato ay mga bayani rin, at inimbita niya siya lumabas, ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon. Kaya, binanggit niya na wala siyang pagbabago. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Akane ang kanyang pananaliksik sa paksa, at natuklasan niya na hindi tulad ng simbahan ng banal na liwanag, na nangangaral ng supremacy ng tao, ang simbahan ng paglikha ay nagtuturo na ang lahat ng mga karera ay mga anak ni Norm.
Naalala niya ang sinabi sa kanila na sila ay ipinatawag para sa kapakanan ng kapayapaan sa mundo, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na inaasahan ng lahat mula sa kanila. Bumalik sa kasalukuyan, binibigyan ni Takumi si Ria ng isang mahiwagang singsing at isang staff bilang regalo. Napansin niya na ang singsing ay ginagamit para i-activate ang mga mahika, at ang staff ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pakikipagsapalaran. Ang gagamba ay nagsimulang mainggit kay Riva, ngunit binigyan siya ni Takumi ng isang armas na hindi nakakaabala kapag gumagamit siya ng kanyang mga banta. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpatuloy ni Takumi ang pagsasanay kay Baraki, na humihingi sa kanya ng pangalan ng grupo, ngunit hindi niya gusto ang mga mungkahi, kaya pinarusahan siya ni Baraki. Natatakot si Takumi na magagalit si Sofia. Ngunit napansin ni Sofia na ang depensa ni Takumi ay mahina, kaya nagsimula siyang magbigay sa kanya ng ilang payo. Pagkatapos ng pagsasanay, binisita ni Takumi ang guild kung saan tinanong siya ni Hans kung interesado siya sa isang escort mission. Tinanong niya kung gaano ito katagal at napansin ni Baraki na sa kanyang karwahe, 4 na araw lamang ito tatagal. Sinubukan ni Takumi na ipasa ang escort mission sa mga Lion Fang, ngunit masyado silang abala sa ibang misyon. Kaya, reluctant siyang sumang-ayon na gawin ito ng mag-isa. Sa daan, nagpasalamat si Thomas kay Takumi sa pag-escort sa kanya at binanggit na plano niyang bumili ng gatas para sa kumpanya ni Pop, na nagpagulat kay Takumi ng husto. Ngunit napansin din ni Thomas na mayroon silang keso at itinigil nila ang karwahe nang makakita si Takumi ng mga halimaw. Binanggit ni Sofia na ito ay isang territorial conflict lamang sa pagitan ng mga goblin at mga lobo sa kagubatan. Ginamit ni Sabubaki ang isang lightning attack para talunin ang mga ito at agad silang nakarating sa lungsod ng Kildes. Doon ay nag-enjoy sila sa isang creamy stew, ngunit ito ay nagdulot ng pangungulila ni Takumi sa kanyang dating buhay. Sinabi niya kay Sofia na kailangan nilang bumili ng gatas at keso bago umalis sa lungsod at napansin nito na ang palengke ay nananatiling bukas kahit sa gabi. Tinanong ni Takumi kung mayroon bang kanin sa mundong ito at napansin ni Mary na available ito sa palengke na nagdulot ng kalungkutan sa kanya dahil pinalampas niya ang oportunidad na iyon. Tinanong ni Sofia kung ayos lang siya at tumugon siya ng isa pang tanong na nagtatanong sa kanya kung nakaramdam ba siya ng nostalgia dahil matagal na siyang hindi nakakabalik sa kanyang bayan. Ngunit sinabi nito sa kanya na masaya siya sa kanyang bagong buhay dahil namuhay siya na parang ibon sa hawla ngunit inalis niya ang kanyang sumpa at binigyan siya ng mga pakpak. Napagtanto niyang binigyan din siya ng mga pakpak ng Diyosa na si Norm. Kaya nagpa siya siyang pangalanan ng grupo na Wings of Norm. Matapos makumpleto ang escort mission, bumalik ang grupo ni Takumi sa Bolten. 2 gabi pa ang lumipas, napansin niya na ang mansyon ay puno ng nakakaparalisang lason. Nakita niya ang 2 lalaking nakamaskara na kumuha sa mga babae. Ngunit nang subukan nilang atakehin siya, tinulungan siya ni Ken na talunin ang mga ito. Ginamo niya ang lahat gamit ang kanyang healing magic, ngunit tinanong ni Maria kung bakit hindi siya naapektuhan ng lason. Kaya ipinaliwanag niya na pareho silang resistant ni Ke sa lason at paralysis. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa mga tao sa labas at ang lahat ay nagulat nang makita na nahuli na niya ang lahat. Napansin ni Sofia na sila ay sinanay at sinabihan siyang dalhin si Baraki. Dumating siya ng napakabilis at matapos suriin ang eksena, hiniling niya kay Takumi na iulat ang insidente kay Godwin dahil ang sitwasyon ay maaaring maging seryoso. Natuklasan ni Takumi na ang mga attacker ay bahagi ng Divine Light Squad na nagpapatupad ng mga tao na sumasalungat sa mga turo ng kanilang simbahan. Sinabi sa kanya ni Godwin na ang imperyo ng Sidonia ay malamang na nasa likod ng atake at napakaposible dahil sa mga purification device na ginawa ni Takumi. Inisip ni Takumi na dapat siyang magtago sa ibang bansa, ngunit naniniwala si Godwin na mas magiging ligtas siya sa Bolten dahil ang lahat doon ay handang tumulong sa kanya at mas may katuturan ito. Sinabihan siya ni Baraki na kailangan lang niyang mag-alala tungkol sa kanyang seguridad sa panahon ng mga pakikipagsapalaran, ngunit isinasaalang-alang ni Takumi ang pagkuha ng pahinga mula sa mga pakikipagsapalaran na iyon. Pagkatapos ay nagkomento si Baraki na ang kanyang grupo ay isa sa pinakamalakas, kaya hindi siya maaaring kumuha ng ganoong pahinga. Tiniyak sa kanya ni Sofia na poprotektahan niya siya, at naniniwala si Baraki na ang kanilang pagsasanay ay lalong magpapatibay sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Takumi sa guild kung saan ipinaparehistro niya ang bagong pangalan ng grupo. Sinabihan siya ni Sofia na kailangan niyang maging mas maingat dahil may malaking pabuya sa kanyang ulo. Sinabi sa kanya ni Hans na ayon sa mga alingawngaw, ang kamakailang atake laban sa kanila ay konektado doon, kaya kailangan talaga niyang maging maingat. Sinabi ni Takumi kina Sofia at sa iba pa ang tungkol sa kanyang mga alalahanin sa seguridad, at sinubukan nila siyang tiyakin na mananatili silang alerto sa susunod, ngunit napansin niya na bukod sa mga gwardya sa paligid ng kanilang mansyon,
kakailanganin nila ng karagdagang mga hakbang sa seguridad. Pag-install ng electric fence, barbed wire, pag-aampon ng pitbull, bagamat sa kasong ito, maaari lang siyang mag-ampon ng dragon. Sa huli, wala sa mga iyon ang ginawa niya. Nagpa siya siyang palibutan ng mansyon ng isang mahiwagang barrier, na mas mabuti pa kaysa sa barbed wire. Pipigilan nito ang sinuman na hindi rehistrado na makapasok dito, at nagalok din si Ryoan na tulungan siya. Iminungkahi ni Sofia na maghanap sila ng DPS o tank, at sumang-ayon ang lahat ng babae na hindi dapat ito lalaki. Malinaw, kailangang isa pang babae ang sumali sa grupo. Pagkatapos ay nag-iisip si Takumi kung saan nila mahahanap ang ganoong tao at napansin ni Sofia na ang ilang mga adventurer ay nagtatrabaho ng mag-isa, ngunit hindi magiging madaling magtatag ng isang mapagkakatiwalaang grupo. Naisip niya na dapat niyang subukan ang kumpanya ni Muan at sumang-ayon siya dahil ang pagkakaroon ng contractual bond ay magiging mas ligtas. Ngunit sinabi ng mga babae sa kanya na mapagkakatiwalaan nila siya kahit na walang kontrata. Sa gabi, ang mga Royal Knight ang nagbabantay sa mansyon habang natutulog ang mga babae at napansin ni Sofia na si Takumi ay nagtatrabaho pa rin. Kinabukasan, tinulungan ni Ria si Takumi sa alchemy, at nag-alok si Sofia na tumulong din. Kaya, sinabihan niya itong i-engrave ang magic circle sa metal shield. Sinake at Sabaki ay nakikipaglaro sa isang toy golem, at naisip ni Ryoan na dapat ay may golem din si Takumi. Ngunit alam niya na ang kanyang kasalukuyang mana manipulation skill ay hindi sapat para makontrol ito ng mag-isa. Doon niya matagumpay na nilikha ang kanyang mahiwagang barrier, na nagpamangha kay Sofia. Binanggit niya na kung magagawa niyang itaas ang level ng kanyang Mahika control skill, makakagawa siya ng golem control core. Samantala, sa imperyo ng Sidonia, nalaman ng Emperor ang tungkol sa nabigong atake kay Takumi. Napagtanto niya na sila ay na-expose na, ngunit iminungkahi ni Elizabeth na dapat nilang ipagpaliban ang negosasyon sa kaharian. Sa halip, dapat silang mag-focus sa pagpapatawag ng mga bayani. Tinanong niya ang tungkol sa progreso ng pagpapatawag at isang lalaking nagngangalang Homer ang nagsabi sa kanya na hindi nila kayang suriin ang magic circle na natagpuan sa mga guho. Gayunpaman, kaya pa rin nilang i-activate ang pagpapatawag sa pamamagitan ng pag-interpret ng sinaunang teksto. Binanggit ni Homer na aabutin ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan para makalakam ng sapat na mana para sa pagpapatawag. Sa puntong iyon, nakita natin si Takumi na nagsasanay ng golem control gamit ang isang magic stone, ngunit walang gaanong tagumpay. Nag-iisip si Ke kung bakit gusto niya ng golem dahil nandyan naman siya, si Sabaki, at ang iba pang mga babae sa kanyang tabi. Ngunit ipinaliwanag niya na ang 3 ay mabuti ngunit ang 4 ay mas mabuti. Pagkatapos ay tinanong ni Sofia kung kaya niyang i-tame ang isang golem at nagustuhan niya ang ideya. Pagkatapos ay sinabi ni Sofia sa kanya na ang isang iron golem ay lumitaw sa lumang piitan malapit sa Horus at nagulat siya marinig iyon dahil hindi pa siya nakakapasok sa loob ng isang piitan. Sinabi niya na dapat nilang bisitahin ang piitan, ngunit sinabi nitong mukhang mapanganib ito ng walang tank. Gayunpaman, dinala ni Takumi ang grupo sa mga guho dahil wala siyang pakialam sa sinasabi nila. Agad nilang nakita ang isang dambuhalang golem na may taas na 3 metro. Naisip ni Sofia na maswerte sila na mahanap ito at napansin na dapat nilang atakehin ang control core sa gitna na papatay dito, ngunit binanggit niya na ang patay na golem ay mawawalan ng silbi sa kanila. Nadama ng golem ang kanilang presensya na nagpatakot sa kanila at naisip ni Sofia na dapat nilang talikuran ng misyon dahil ito ay masyadong mapanganib. Ngunit gaya ng sinabi ko, ayaw makinig ni Takumi. Wala siyang pakialam sa opinyon ng babae. Kaya nagpatuloy siya at inatake ang nilalang at sinabihan ni Sofia ang lahat na takpan siya. Gayunpaman, pinigilan ni Takumi ang lahat na umatake dahil nakaramdam siya ng napakalakas na koneksyon sa pagitan nila. Inakala nilang siya ay napakatapang, ngunit nalaman nating siya ay natatakot at hinaharap lamang ang golem dahil hindi siya nakaramdam ng anumang puot mula rito. Napagtanto ni Takumi na ang golem ay nagpoprotekta sa mga guho na may kaugnayan kay Norm. At dahil biniyayaan siya ng Diyosa, hindi siya inaatake ng golem. Agad niyang nagawang i-tame ang golem, na nagpamangha sa lahat, at nagpasya siyang pangalanan itong Titan dahil sa dambuhalang laki nito. Ang bata ay napaka-creative, tama. Napansin ni Ken na sinusubukan nitong magsabi ng isang bagay at napagtanto ni Takumi na kailangan nito ng mas maraming gamit na katawan. Sa puntong ito, naisip ko na ang may akda ay makakahanap ng ilang paraan para gawing cute na babae ang golem na ito, ngunit hindi iyon nangyayari. Nagpa siya si Takumi na gamitin ang kanyang pocket dimension, ngunit nakakagulat na nagbago ang golem patungo sa isang mas maliit na bersyon. Hiniling ni Ke kay Takumi na tulungan siyang makipag-usap dito, at sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya.
Ilang buwan pagkatapos ng kasalukuyang panahon, napansin ni Kenny sina Yamato at Akira na nagtatakot ng mga sundalo at nakikipaglaro sa mga babae. Ngunit nang harapin niya sila, sinabihan siya nito na intindihin ang sarili niyang negosyo at pabalik kay Takumi. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang babae at binanggit na ang pananatili sa kanya ay naglalagay ng kanilang buhay sa panganib. Kaya, gusto niyang tunawin ang kanilang mga kontrata, ngunit iyon ay nagdulot ng kalungkutan sa lahat. Kaya, sinabi ni Maria sa kanya na kailangan niyang harapin siya muna kung gusto niyang tunawin ang kanilang mga kontrata. Nag-iisip siya kung bakit laging pinapahalagahan ang kanilang kaligtasan kaysa sa kanya. At pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na sila ang mga Wings of Norm at hindi siya makakalipad nang wala ang kanyang mga pakpak. Matapos makita ang kanilang reaksyon, napagtanto ni Takumi na mali ang kanyang desisyon na tapusin ang mga kontrata at tiniyak sa kanya ng lahat na mananatili sila sa kanyang tabi para protektahan siya. Sa wakas ay naghanda si Takumi ng bagong katawan para sa Titan at masaya si Ken na sa wakas ay makakausap na siya. Sinuri niya ang kagamitan nito, kabilang ang isang mace, isang kalasag, at iba pang mga item. Ngunit higit sa lahat, kaya nitong magbago patungo sa isang mas malaking Titan. Pinapanood sila ni Norm mula sa itaas at iniisip na si Takumi ay masyadong adventurous. At sinabi sa kanya ng kanyang attendant na nagsimula na silang mag-obserba ng mga bakas ng pag-iral ni Aned. Nagulat siya rito dahil hindi dapat tunay na umiiral si Anati. Napansin niya na ito ay malamang dahil sa mga taon ng pananampalataya mula sa simbahan ng banal na liwanag at binanggit na malapit na itong maging isang masamang espiritu na haantong sa digmaan sa mundo ng tao. Sumang-ayon si Noel ngunit napansin na hindi siya maaaring makialam ng direkta at iyon ang dahilan kung bakit ipinadala niya si Takumi sa ibang mundo. Sa isang flashback mula sa isang taon na mas maaga, nakita natin ang isang desyertong lungsod malapit sa Bolton kung saan ang mga residente ay napipilitang umalis sa kanilang mga tahanan dahil sa mahinang pamamahala ng mga noble. Ang isang babaeng nagngangalang Manny ay isa sa kanila at nalaman natin na nawala ang kanyang asawa dahil hindi siya nakatanggap ng tamang gamot. Pagkatapos ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nalaman ni Godwin na higit sa 1,000 mamamayan ang pinalayas mula sa kanilang nayon. Doon natin nakita ang isa pang lord na nagngangalang Rockforge na kumupkop sa kanila ngunit hindi na kayang patuloy na magbigay ng tirahan sa kanila. Kaya kailangan niya ng tulong ni Godwin para makahanap ng bagong tahanan para sa mga taong iyon. Napansin niya na kailangan nila ng sapat na espasyo para pagkasya ang lahat. Kaya isa lang ang lugar na opsyon niya. Ngunit ito ay puno ng mga halimaw na magpapahirap sa pag-unlad. Ngunit malinaw kung sino ang magiging bayani na may kakayahang pumatay ng lahat ng mga halimaw doon. Magpanggap tayong hindi natin alam. Samantala, sinabi ni Takumi sa kanyang grupo na dapat silang sumubok ng isang mapaghamong piitan. Kaya nagtungo sila sa pangalawang pinakamahirap na rank ng piitan na tinatawag na Beast King's Forest. Nagulat siya nang makita na may langit at malawak na kagubatan. Sa kabila ng pagiging nasa ilalim ng lupa, ang kanyang grupo ay nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga halimaw na nakasalubong nila sa tulong ni Ke habang nadidiskubre nito ang mga kaaway bago pa man sila makarating sa kanila. Hinahawakan ni Titan ang mga atake ng lahat ng mas malalakas na halimaw, na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na linisin ang lahat ng mga sahig at kolektahin ang mga kayamanan sa daan. Pagkatapos ng isang araw, sa wakas ay nakarating sila sa huling sahig, na nagpasabik sa kanila ng husto. Gayunpaman, aksidenteng natapakan ni Takumi ang isang bitag, na naging sanhi ng paggulong ng isang dambuhalang bola patungo sa kanila. Tumalon sila sa isang makipot na daanan para iligtas ang kanilang sarili. Habang nagpapatuloy sa pasulong, natapos ni Ken na makaramdam ng isang napakakakaibang presensya. Huminto sila sa pakikipaglaban at nakita ang isang S-rank Earth Dragon. Si Mary at Ryoa ay natakot. Habang binanggit ni Takumi na dapat ay dinala niya si Titan sa kanyang higanteng anyo, sinabihan niya sina Mary at Titan na hawakan ang buntot nito at inatake ng lahat ang dragon, ngunit napagtanto nilang buhay pa ito at itinulak nito si Titan patungo sa pader. Ipinabatid sa kanila ni Sofia ang mahinang bahagi nito at ipinatawag niya si Tabaki. Inatake niya mula sa flank at iniisip na ni Takumi na ito na ang pagkakataon niya para pabagsakin ito, ngunit napagtanto na si Sabaki ay maaaring masunog siya kung lalapit siya ng masyadong malapit. Doon niya kinapitan ang kanyang espada ng kidlat at inihagis ito sa bibig ng dragon, na agad itong pinatay. Si Sabaki ay nag-evolve patungo sa isang dragon horse at nakahanap si Takumi ng dragon scale kaya baka makagawa siya ng isang bagay gamit ito. Nagdulot ito ng matinding kasiyahan kay Sofia dahil kumikilos siya na parang isang tunay na craftsman. Matapos bumalik mula sa piitan, ipinatawag ni Godwin si Takumi at tinanong kung alam niya ang tungkol sa hindi pa maunlad na lupa sa timog. Sinabi niya na narinig niya na puno ito ng mga halimaw,
kaya naman kahit ang mga kalapit na bansa ay binabalewala ito. Binanggit ni Godwin na sinubukan ng Triria na sakupin ang lupang iyon, ngunit nabigo ang pagsakop, na humantong sa pagbagsak ng bansa. Pagkatapos ay tinanong niya kay Takumi kung maaari ba siyang bumuo ng isang nayon sa lupang iyon dahil alam niya ang tungkol sa kahangahangang trabaho na ginawa ni Takumi sa nayon ng Bor. Ipinapaalala ni Sofia kay Godwin ang panganib na maaaring harapin ni Takumi, ngunit ipinaliwanag nito na wala ng ibang opsyon at kakailanganin ni Takumi na mag-manage sa paanuman. Tinanong ni Takumi kung bakit kailangan nila ang nayong iyon. Kaya, ipinaliwanag ni Godwin na ang mga taga-nayon ay naging mga refugee dahil sila ay pinagtaksilan ng mga tiwaling noble. Gusto niyang bumuo ng tahanan para sa mga taong iyon, ngunit binanggit na ito ay isa lamang sa kanyang mga dahilan. Tinanong ni Sofia kung ano ang ibang mga dahilan, ngunit pinutol siya ni Takumi bago pa man makasagot si Godwin. Naalala ni Takumi kung paano siya tinulungan ng iba noong dumating siya sa mundong ito, kaya nagpa siya siyang tumulong din, na nagpasaya kay Godwin ng husto. Tinanong ni Takumi ang alok na ma-escort ng mga knight at pagkatapos ay umalis ang mga Wings of Norm sa kanilang misyon na bumuo ng isang bagong lungsod. Agad silang nakarating sa hindi pa maunlad na lupa at nagsimulang bumuo ng mga pader gamit ang Earth Magic, na patuloy na ginagamit ang kanyang magic para paunlarin ang lugar. Agad nilang nagawang makumpleto ang malaking bahagi ng istruktura. Ipinadala ni Takumi si Sofia para hilingin ang paglilipat ng mga refugee, na nagpagulat kay Godwin dahil sinimulan ng grupo ang trabaho 10 araw lamang ang nakalipas. Ang mga refugee ay tumanggap ng utos na lumipat sa katimugang hangganan, ngunit naniniwala silang ang rehiyon ay puno pa rin ng mga halimaw, kaya sila ay natatakot ng husto. Naisip nila na ang mga awtoridad ay sinusubukan lamang silang alisin, ngunit nagulat sila nang makita na mayroon na palang pader na pumapalibot sa nayon. Malugod silang tinanggap ni Takumi, na nagsabing itinayo niya ang pader na iyon para protektahan sila mula sa mga halimaw. Ipinaliwanag niya na nagtayo siya ng mga bahay para sa parehong mga refugee at mga noble na mamumuno sa kanila, at mayroon ding barracks para sa mga knight. Tinanong ni Dorne kung gumamit ba siya ng magic at inamin niya na ginamit niya, ngunit ipinaliwanag na ang nayon ay hindi pa lubos natapos. Ang mga taga-nayon ay masaya sa kanilang bagong tahanan, ngunit napansin ni Sofia na si Manny ay tila depressed. Doon niya tinanong si Manny kung bakit siya nakakaramdam ng kalungkutan, at natuklasan niya na ang asawa ni Manny ay namayapa sa kanyang dating nayon. Nag-iisip si Sofia kung gusto ba niyang magtrabaho kasama ni Takumi at maging kanyang bagong asawa. Doon niya nakilala si Takumi, na gustong kumuha sa kanya bilang kanyang assistant at posibleng bilang kanyang magiging asawa. Wala akong duda tungkol doon. Ngunit tinanggihan niya ang alok dahil hindi siya masyadong nagtitiwala sa mga lalaki, lalo na sa mga noble. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Maria, ngunit binigyan siya ni Takumi ng mas maraming oras para mag-isip. Naisip niya na hindi siya maaaring manatili roon dahil tumanggi siyang magtrabaho para sa kanya. Kaya, nagpa siyang umalis sa nayon. Pumasok siya sa kagubatan, ngunit agad na pinagsisihan ng desisyong iyon dahil nakarinig siya ng nakakatakot na dagandong. Sinabi ni Kay Takumi ang tungkol sa pagdating ng halimaw at inisip ng lahat na kakailanganin niyang lumaban. Ngunit pagkatapos ay nagulat sila nang makita na ang kaaway ay ang Titan pala. Inutusan ni Takumi si Dorne na itaas ang mga tulay para protektahan ang mga taga-nayon, ngunit si Manny ay natrap sa labas at ang lahat ay nagsimulang maghanap sa kanya at natuklasan nilang huli siyang nakita na umalis. Doon na nagpa siya si Takumi na iligtas siya. Napagtanto ni Manny na napapalibutan siya ng mga lobo at naniniwalang wala na siyang pag-asa, ngunit biglang dumating si Takumi para iligtas siya. Mabilis niyang hinarap ang mga lobo at binalaan niya ito na mas marami pang halimaw ang papalapit, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi ito magiging problema. Doon sumama ang kanyang grupo sa kanya at ipinabatid ni Sophie na sila ang bahala sa mga halimaw. Napansin ni Manny ang isang maliit na sugat sa kanyang braso at binendahan ito. Nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya at sinabi niya na hindi niya hahayaang may masaktan sa nayon na iyon. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala siyang kinalaman sa ibang mga tiwaling noble, kaya tinanong niya kung maaari siyang maging kanyang maid. Masaya niyang tinanggap ang kanyang pagsali sa grupo at tinanggap siya ng lahat. Nakilala ni Dorne si Godwin at sinabi sa kanya ang tungkol sa pag-unlad ng bagong lungsod ni Takumi na nagpamangha sa kanya ng husto. Ngunit ang balitang ito ay umabot din sa imperyo at doon ay nakaramdam sila ng banta dahil alam nilang ang mga knight na nagbabantay sa kuta ay mula sa Bolten. Napagtanto nila na si Takumi ang nasa likod ng pagtatayo ng kuta at naniniwala si Elizabeth na hindi nila maaaring payagan itong mangyari na parang normal lang. Pagkatapos ay sinimulan nila ang isang summoning ritual na nagdulot ng gulo sa mana sa buong kontinente. Doon na napagtanto ni Takumi na dumating na ang ibang mga bayani.
3 buwan ang lumipas, nakikita natin si Nolina na inoobserbahan kung paano nagaganap ang mga pangyayari at medyo nagpamangha siya na ang mga bayani ng Sidonia ay naka-rank up na. Binanggit ni Elizabeth na dumating na ang oras para ipakilala sila sa ibang bansa. Akira, ikaw at si Moto ay naniniwala na sila ay nakatadhana na iligtas ang mundo at dahil doon ay naging excited silang ipakita ang kanilang sarili. Si Akane ay hindi masyadong interesado doon dahil alam niya ang mga maruming sikreto ni Elizabeth. Ngunit gayunpaman, sumama siya, na nagsasabing gusto niyang makilala ng lahat. Nalaman natin na ang Nayon ay kilala na ngayon bilang Edgefort at ang mga taga-Nayon ay natuto mula sa craftsmen ng Bolten. Kaya ngayon alam na nila kung paano gumawa ng mga armas. Napagtanto ni Takumi na ang Nayon ay nagsisimula ng umunlad at masaya siya na lahat ay nag-e-enjoy sa buhay. Ipinakita ni Kay Sofia ang isang butiki sa kagubatan at napansin ni Sofia na hindi pa siya nakakakita ng ganoong uri dati. Napagtanto niya na ang mga halimaw sa rehiyon ay nagiging mas malakas. Pagkatapos ay sinabi niya ito sa iba at inisip ng grupo na kailangan nilang lipulin ang mga halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na hindi pa sila direktang banta sa Edgefort. Kaya hindi na kailangang manghuli sa kanila, kahit na sa ngayon. Naniniwala si Sofia na ang mga halimaw mula sa mga kalapit na tirahan ay papalapit sa Nayon dahil sa mana na naramdaman nila 3 buwan na ang nakalipas. Ilang sandali pagkatapos nito, ipinaalam ni Dorne kay Takumi na may misyon si Barak para sa kanya. Doon na niya inihayag na lahat sa Bolten ay nag-uusap tungkol sa mga bayani ng Sidonia. Tinanong ni Takumi kung lumitaw ba sila 3 buwan na ang nakalipas, at si Dorne ay naging galit. Gustong malaman kung paano niya nalaman iyon, at doon napagtanto ng lahat na ang mga bayani ang nagdulot ng mana disturbance. Nang gabing iyon, nag-usap si Takumi at ang kanyang mga kaibigan tungkol sa bayani, at naniniwala si Maria na ipinadala sila ni Norm para gabayan ang Sidonia sa tamang landas. Ngunit alam ni Takumi na ang imperyo ay gumamit ng ipinagbabawal na magic para ipatawag ang mga bayani, at umaasa lang siya na sila ay mga disenteng tao na makakapagtuwid sa mga maling patakaran ng Sidonia. Doon na natin nakita ang ating mga bayani na naghahanda na umalis sa imperyo. Ngunit may tensyon sa hangin. Ang iba ay tumitingin kay Lulu, ang alipin ni Akane, nang may puot, na naniniwalang hindi siya karapat-dapat na nasa parehong karwahe gaya nila. Ngunit ipinaliwanag ni Akane na si Lulu ay kanyang assistant at inutusan siyang pumasok sa karwahe kasama ang lahat. Sa Adventurers Guild, sinabi ni Hans kay Takumi na ang mga bayani ay may madidilim na buhok at itim na mga mata, na nagdulot ng pag-iisip kung sila ba ay mula rin sa Japan. Ipinaalam sa kanya ni Hans na si Pop ay gustong kumuha kay Takumi para i-escort ang mga bayani sa kabisera, at nagpasya siyang tanggapin ang misyong ito. Bumalik si Takumi sa bahay, ngunit tinanong ni Manny kung maaari siyang sumama dahil ayaw niyang manatiling mag-isa sa mansyon. Ipinaliwanag niya na ang mga escort mission ay mapanganib, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ng mga babae, at inihayag ni Manny na marunong din siyang gumamit ng earth magic. Dahil dito, dahil ang lahat sa kwentong ito ay mandirigma, napapayag din niya itong sumama. Pagkatapos nito, lumipat tayo sa mga bayani. Binanggit ni Akira na may mga elf sa Royal Capital at sinabing gusto niyang bumili ng ilan. Napansin ni Yamato na lampas level 30 na sila at naniniwalang oras na lang ang bibilangin bago sila maging pinakamalakas sa mundo. Ngunit pakiramdam ni Akane ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay para ayusin ang mga bagay-bagay dahil naniniwala siyang ang ekspedisyong ito ang tanging pagkakataon niya para tunay na magbago ng isang bagay. Pabalik kay Takumi, ipinaalam sa kanya ng receptionist na natapos na nila ang kanilang misyon. Kaya ngayon siya at si Sophie ay rank na, ngunit biglang lumitaw ang mga bayani at sinabihan ng lahat na lumayas sa daan. Tinanong ng isang adventurer kung sila ba ay mga rookie, ngunit sinuntok sila ni Akira sa mukha at sinabing dapat silang magpakita ng respeto sa kanila dahil sila ay mga bayani. Gusto ni Akira na bumili ng ilang mga babae, ngunit tumanggi si Takumi na ibenta ang mga ito at sinabihan ng mga bayani na umalis na. Pagkatapos ay nagalit sina Akira at Yamato at sinubukang atakihin si Takumi, ngunit sinira niya ang espada ni Akira at madaling itinumba si Yamato. At ganoon na nga. Ipinapakita sa mga lalaking ito na ang buhay ay hindi madali. Hindi makapaniwala si Akira na ang kanyang banal na espada ay nasira. Ngunit alam ni Takumi na isa lamang itong ordinaryong espada na gawa sa magic iron. Sinabi ni Akira na hindi magtatapos ng maayos ang mga bagay para kay Takumi, ngunit ipinaalala niya sa kanila na napapalibutan sila ng ibang mga adventurer. Kaya nagpa siya ang mga bayani na umalis. Humingi ng paumanhin si Akane para sa kanilang asal at tinanong ang pangalan ni Takumi. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili. Nakilala niya ang kanilang mga pangalan dahil sinabi sa kanya ng kanyang revelation skill na hanapin siya.
Ngunit pinigilan niya itong magsalita at sinabihan siya tungkol sa kanyang plano na manatili sa Lakeside Hotel. Nakita natin ang grupo ni Takumi sa hotel at habang sinasabi niya sa iba na kilala niya ang mga bayani. Binanggit ni Sophie na sila ay mga kakilakilabot na tao, ngunit si Akane ay tila hindi katulad nila. Napansin ni Takumi na sinabihan niya siya tungkol sa plano na manatili roon, ngunit napagtanto niyang siya ay naging pabaya at nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Agad, nakita natin si Akane na tumatakas kasama si Lulu habang ang mga Sidonian guard ay naguutos sa kanya na bumalik. Ngunit dumating si Sophie at pinatulog silang lahat. Pagkatapos ay sinabihan niya si Akane na pumunta sa hotel kung saan niya natagpuan ang grupo ni Takumi at sinabi nito sa kanya na siya ay mula rin sa kanyang mundo, na nagpapaliwanag na siya ay naroon dahil sa mga bayani. Nagulat ang mga babae sa katotohanan ito, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanila ang lahat, ngunit hiniling sa kanila na itago ito sa lihim. Napagtanto nila na si Takumi ay isang sugo ni Norm at nagsimulang mag-isip si Akane na ang Sidonia ang tunay na kontrabida dahil gumamit sila ng ipinagbabawal na magic para ipatawag ang mga bayani. Naniniwala si Takumi na nagpaplano silang makipagdigma laban sa mga bansa at ginagamit nila ang mga bayani para udyukan ang masa. Tinanong niya si Akane tungkol kina Akira at Yamato at inihayag nito na nagbago sila matapos silang ipatawag. Nagkomento siya na hindi niya kailanman lubos na pinagkatiwalaan ng Sidonia kaya nilinis niya ang pagkain na ibinigay nila sa kanya. Ngunit hindi makagamit ng purification magic sina Akira at Yamato dahil nag-focus lang sila sa pagsasanay sa espada. At nakita nyo, ang mage class talaga ang nagpapabago sa lahat, kaya ako ay isang mage sa ibang ring. Wala akong pakialam. Naisip ni Takumi na nilagyan ng Sidonia ng droga ang kanilang pagkain para kontrolin ang kanilang isip. Ngunit bigla, nagmakaawa si Akane sa kanya na iligtas siya dahil ayaw na niyang bumalik sa imperyo. Binanggit ni Takumi na hahabulin nila siya. At sa sandaling iyon, tiningnan niya ang kwelyo ni Lulu. Sinabi ni Akane na kinamumuhian niya ang kwelyong iyon dahil patunay ito na si Lulu ay isang alipin. Pagkatapos ay tinanggal ni Takumi ang kwelyo gamit ang kanyang magic, ngunit nag-aalala si Lulu na iiwan siya ni Akane. Sinabi niya na wala na siyang mapupuntahan, ngunit ipinaliwanag ni Akane na hinding-hindi niya iiwan si Lulu, na sinasabing mananatili silang magkasama bilang magkaibigan magpakailanman. Binanggit niya na pupunta sila sa kanyang mansyon sa Bolton, at sinabi ni Akane na ayaw niyang magdulot ng problema para sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Takumi na gusto niya siyang tulungan dahil sila ay mula sa parehong mundo. At ngayon ay checklist na para sa higit pang harem. Sa puntong ito, lumipat tayo kina Akira at Yamato, na nagsasabi sa isang pari na tumakas si Akane kasama si Lulu. Nagkomento sila na palagi nilang nakikitang medyo kainahinala siya, at naisip ng pari na mas mabuting bumalik sila sa Sidonia at pag-isipan muli ang kanilang mga plano. Pabalik sa grupo ni Takumi, na nakarating lang sa kanyang mansyon. Naghanda si Maria ng cream stew para kina Akane at Lulu. Sinubukan ito ng dalawa, ngunit nagsimulang umiyak si Akane. At naisip ni Maria na nagkamali siya sa pagkain. Ngunit sinabi ni In na sa katunayan ito ay kamangha-mangha. At napagtanto ni Takumi na hindi siya nakapag-relax mula nang ipatawag siya dahil hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang Sidonia. Ang sandaling iyon doon ang unang pagkakataon na nagawa niyang maramdaman ang lasa ng pagkain mula sa kanyang sariling mundo. At agad pagkatapos nito, lumipat tayo sa isang knight na nakatayo na nagbabantay sa nayon. Napansin niya na may gumagalaw sa kagubatan at nagulat nang makita ang isang kawan ng mga halimaw at sinabihan ang lahat na magpadala ng mensahe sa Bolton. Sa sandaling iyon, ipinaalam ni Takumi sa mga babae na tatapusin na niya ang mga kontrata sa kanila. Nagalit sila ng husto, ngunit ipinaliwanag niya na magpapatuloy sila ng magkasama bilang isang pamilya. Sinabi niya na matagal na siyang kasama nila, na bumuo na sila ng napakalakas na ugnayan, kaya wala na silang pangangailangan para sa kontrata. Hiniling niya sa kanila na ipagpatuloy ang pagsuporta sa kanya bilang partner at tinanggal ang kontrata na nagsasabing masaya siya na kasama niya sila sa kanyang tabi. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magtrabaho sa 2 banal na espada, ngunit biglang nakatanggap ng paunawa mula sa guild, na tumatawag sa mga high-ranking adventurer para magtipon dahil may emergency sa Edgefort. Nakilala ni Takumi ang mga miyembro ng Lion's Fang at agad na nagsimulang mag-isip kung ano nga ba ang nangyayari. Inihayag ni Barak na may kawan ng mga halimaw na umaatake sa Edgefort at nalaman nilang abala ang ibang mga grupo sa mga misyon. Palaging ganito, tama, kaya sila lang ang nakarating doon sa oras. Doon na sinabi ni Han na isa pang grupo ang sasali sa kanila. Ang grupo ni na Rose at Scarlet Takumi ay nakatagpo ang leader na si Meralda na nagkomento na nakarinig siya ng maraming alingaw tungkol sa Wings of Norm.
Nakilala siya ng mga miyembro ng Lion's Fangs at sinabi ni Barack sa lahat na kailangan nilang linisin ang landas para kay Dorne dahil siya ang mamumuno sa isang squad ng mga knight. Nagpa siya si Takumi na iwanan sina Aim at Lulo sa likod at inutusan si Titan na protektahan ng dalawa sa kanila. Habang siya ay pupunta para tapusin ang misyon kasama ang kanyang mga kaibigan, iniabot niya kay Sofia ang banal na espada, ang Matarazzo, na nagsasabing ginawa niya itong gamit ang mga materyales na nahanap nila sa piitan. Natapos din niyang ipakita ang isa pang espada na tinatawag na Tsukayomi, ngunit hindi ito ang Infinite Isa. At ipinaliwanag niya na ang Matarazzo ay nagdudulot ng pisikal na pinsala habang ang Tsukomi ay nagdudulot ng mental na pinsala. Basically, naisip ni Hans na ang isa ay Madara. Ito ay sensational. Agad silang nakarating sa Edgefort, ngunit napagtanto nilang ang lungsod ay napapalibutan ng mga halimaw. Kaya, kumilos sila at nagsimulang pumatay ng mga halimaw sa daan. Nakita ng mga gwardya si Takumi at ibinaba ang tulay para sa kanya. Inasikaso ng grupo ang mga halimaw na nakalampas sa mga pader, at ang mga taga-nayon ay masaya na makita siya. Inutusan ni Takumi sina Riva at Mani na asikasuhin ang mga sugatan. Sumama siya sa ibang mga adventurer, ngunit napansin nilang ang mga halimaw ay umatras at nakita nilang kakaiba ito dahil ang kanilang mga galaw ay mukhang napaka-coordinated. Sinuri ni Takumi ang menstru. Ngunit inisip ng ibang mga adventurer na ito ay halos imposible. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang mana disturbance ay maaaring naging sanhi ng pag-evolve ng mga halimaw. Samantala, sa Sidonia, nalaman ng lahat ang nangyari at umaasa na ang mga halimaw ang wawasak sa Barkilla. Naisip ng emperador na dapat nilang samantalahin ang sitwasyon at maghanda na atakihin ang Barkilla, ngunit iminungkahi ni Elizabeth na atakihin ang ibang kaharian. Natuklasan natin na ang ibang kahariang ito ay kapanalig ng Barkilla, at naniniwala si Elizabeth na dapat nilang gamitin ang mga bayani para atakihin ang kapanalig na kahariang ito. Sumang-ayon ng emperador na dapat nilang samantalahin ang sitwasyon at maghanda na atakihin ang kahariang iyon dahil sa hinaharap ay hindi na siya makakatanggap ng tulong mula sa Barkilla. Bumalik sa Edgefort habang si Raya ay nagbibigay ng pagkain kay Sofia. Inihayag nito na nag-aalala siya ng husto tungkol kay Takumi dahil ibinibigay niya ang lahat ng kanyang mga potion sa mga sugatang taga-nayon at nagpa siya siyang makipag-usap sa kanya at sinabing aatake muli ang mga halimaw. Kaya iminungkahi niya na magtabi siya ng ilang potion para sa kanyang sarili. Sumagot siya na kaya niyang iwasan ang masugatan kaya hindi niya kakailanganin ang mga potion. Ang lalaking ito ay kahanga-hanga. Napagtanto nito na siya ay altruistic at sa makatuwid ay naging determinado na protektahan siya kahit ano pa ang mangyari. Doon na nakakita sila ng isa pang kawan ng mga halimaw na papalapit at nagpa siya ang mga adventurer na labanan sila sa labas ng gate. Napagtanto nila na sila ay nasa malaking numerical disadvantage, ngunit nilipon ng mga mage ang mga halimaw gamit ang isang mahika. Ang mga mandirigma ay natapos na patumbahin sila at nagpa siya silang maghiwalay dahil ang mga halimaw ay nasa lahat ng dako. Itinulak sila ni Sofia pabalik gamit ang kanyang tornado mahika, ngunit sinabi ni Takumi na masyadong mabilis ang kanyang pag-abante at hiniling niya sa kanya na magdahan-dahan. Bigla, umatras ang mga halimaw, at napansin ng lahat na ang isang dambuhalang nilalang ay nilalamon ang mga halimaw. Isang two-headed dragon ang lumitaw at inatake si Sofia, at napagtanto ni Takumi na ito ang nangunguna sa kawan ng mga halimaw. Sinubukan ng dragon na durugin si Sofia, ngunit iniligtas siya ni Takumi at nagkomento na dapat ay dinala nila si Titan kasama nila. Nagsimulang atakihin ng dragon ang lahat, ngunit gumamit si Sofia ng kanyang magic para makuha ang atensyon ng nilalang. Sinubukan pa nga niyang iwasan ang mga atake, ngunit nabigo at nasunog ng apoy ng dragon. Naghanda ang dragon na tapusin siya, ngunit lumitaw ang ibang mga babae para tulungan siya. Ibinigay ni Sofia ang kanyang espada kay Takumi, na ginamit ito para atakihin ang dragon gamit ang wind blades. Inubos niya ang lahat ng kanyang mana para patibayin ang Tsukayomi at hinati ang dragon sa dalawa gamit ang isang dagok. Walang paraan sa paligid nito. Ang Mother Sword ang pinakamalakas. Pagkatapos nito, ginamo ni Takumi si Sofia at tinanong kung bakit siya naging pabaya. Inihayag nito na gusto lang niyang protektahan siya. Ngunit sinabi niya na maaari sana siyang mamatay at sinabi nitong ang kanyang buhay ay walang saysay, ngunit sumagot siya na hindi niya maaaring itapon ang buhay na iyon. Inihayag ng ibang mga adventurer na ang mga halimaw ay nalipol na, ngunit si Takumi ay nawalan ng malay. Kalaunan, nagising siya at masaya ang lahat na makita na siya ay ayos lang. Habang sinabi ni Meralda kay Sofia na si Takumi ay isang kahanga-hangang lalaki. Ilang sandali pagkatapos nito, nakita natin sina Oria at Moto na pinapatay ang mga taga-nayon ng Samando. Naisip nila na maayos ang ginagawa nila nang wala si Kani at gusto ng mas maraming aksyon.
Kaya natapos nilang patayin ang buong nayon. Nang gabing iyon, bumalik sa bahay si Takumi at ang kanyang mga kaibigan at nag-enjoy sa pagkain ng magkakasama. Ngunit napansin nila na si Sofia ay kumikilos sa isang kakaibang paraan. Naisip ng mga babae na ito ay dahil kay Takumi, kaya nagpasya siyang kausapin siya at humingi ng paumanhin sa pagsigaw sa kanya. Sinabi nito na handa siyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para protektahan siya, ngunit sinabi niya na gusto niyang gugulin ang kanyang buong buhay kasama siya at ayaw niyang mamatay siya. Pangako niyang mananatili sa kanyang tabi, ngunit inantala sila ni Akane, na nagsabing handa na ang pagkain. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman natin na pinayagan ni Lord Godwin si Takumi na hayaan si Nakani at Lulo na manatili sa kanyang mansyon. Ngunit binanggit niya na ang mga bayani ay pinapatay ang mga taga-nayon sa ibang kaharian. At sinisisi ni Akane ang kanyang sarili dahil maaari sana niyang napigilan ang pagpatay kung kasama niya sila. Determinado siyang pigilan sila sa susunod na pagkakataon na makita niya sila. At ilang sandali pagkatapos nito, nakipag-usap si Takumi kay Anelm at tinanong kung bakit niya siya ipinadala ng isang taon ng mas maaga kaysa sa iba. Naisip niya na may plano ito. Ngunit sinabi nito na ang kanyang kapalaran ay nasa sarili niyang mga kamay at binanggit niya na poprotektahan niya ang lahat, na ito ay mahalaga sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Nagkomento siya na na-enjoy niya talaga ang kanyang buhay bilang isang alchemist, na nagagawang lumikha ng anumang gusto niya at mag-alok ng matatamis sa kanya bilang alay. Alam nito na mayroon siyang napakahirap na landas sa hinaharap dahil siya lang ang tanging makakapagligtas sa mundo. Ngunit naniniwala ito na kaya niya itong gawin at alam niya. Alam nating lahat na kalaunan ay magiging pinakadakilang alchemist siya sa lahat ng panahon. At iyon na iyon sa inyong lahat. Dito na nagtatapos ang video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento sa ibaba.